So maganda din sa ating lahat. Nakakalungkot lang kasi may bisita nga si Sir Leoncio. Leoncio ang pangalan nun. Yan si Sir Cano Faas. Magulo lang yung yung pagkalagay ng pangalan niya sa Facebook niya. Ngayon kung halimbawa meron na kayong starter course, hindi pwedeng ganun. Kasi kapag ganun yung pangalan natin sa Facebook natin, hindi tayo masi-search ng mga prospects natin. Yan. Kasi doon pa lang sa pangalan, parang hirap na pagkatiwalaan. Yan. Pero matututunan yan kapag may access na kayo sa starter course. Bago tayo magsimula, tignan na muna natin kung ano yung mga gratitude na muna tayo, ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat natin. So mauna na ako. Unang-una, nagpapasalamat ako kasi ayun, buo pa rin kami ng pamilya ko. Tapos malaki yung income na pumasok sa akin ngayon. 7,000 sa loob lang ng isang araw. Napakasarap. Kahit na nasa bahay lang. Di ba? Sana all, sir. Ay, Matututunan niyo din po yan, lalo na nurse po kayo. Kasi kayang-kaya ko din naman po talaga yung ituro sa inyo. Yun paano, nga lang, sir? bas, kailangan, Pa-Jollibee. Ay, sir. ah, Biro lang, sir. wala naman pong problema eh. I hope na kapag may mga events po tayo, yan, pwede po tayong magkaroon ng mga banding. Kasi sa May 3, magkakaroon po kami ng success rally sa GFAX. Taga saan nga po pala kayo? Nakalimutan ko. Mamelisa. Lingayen po ako, sir. Lingayen, Pangasinan. Sa Pangasinan. So dito sa Metro Manila, sa may Metro 10, sa may Ortigas, yun. Doon gaganapin yung success rally sa May 3. Isa na ako sa mga lalakad sa red carpet. Nakakatuwa lang na yung dating ako tsaka yung ngayon. Yung talagang resulta lang talaga yung magpapatunay. Yung magpapaniwala sa mga taong hindi naniniwala sa atin. Yun. Tsaka isa pa sa mga ipinagpapasalamat ko, nandiyan yung maganda kong girlfriend, si LB Mosiquera. At syempre, kay Ma'am Juliet at saka sa Ma'am Melissa. Yan. Kasi nakikita ko po yung sarili ko sa inyo. Nung panahon nagsisimula pa lang din talaga ako. Walang excuses. Kasi yung mga excuses na yan kung bakit ako mahirap, pwede ko ding gawing reason why yan. Tama po. Pwede ko ding gawing dahilan yan para makarating sa success na gusto ko. Yung mga excuses na yan. So, yun. Kay Ma'am Melissa, busy pa kasi si Ma'am Juliet. Ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo itong mga nagdaang araw? Sige, kung marami, mas mabuti. Kung konti lang, okay lang din naman po. Po, sir. Mm. Nagpapasalamat ako kasi mag-graduate na kasi yung anak ko from Yes. grade 6. Oo. Pero diretso pa yung nila, practice nila. Ngayon, parang final na nila. Tomorrow is the moving up. Kaya nagpapasalamat ako at least yung effort mo as a parent. Medyo nakaangat na ng konti. Kasi grade label pa lang siya. Wala pa sa element. Kaya yun. Tsaka nagpapasalamat ako kasi syempre humihinga pa ako hanggang ngayon. Blessing kasi may buhay tayo ngayon. Ano pa ba? Although yung mga mahal natin, may kasi ako pinsan na namatay. Siguro siguro ni Lord, may dahilan siya kung bakit special child kasi siya, pneumonia, tapos nasa US kasi. Nagpapasalamat pa rin ako at least no more pain yung doon sa pinsan ko. Tsaka pa ba? Na medyo na-overcome na rin ng parents niya. Ano pa? Dalawa kasi both sa parents at sa side ko namatay din yung isang pinsan ni mama. May dahilan si Lord. Kaya ngayong araw na to, nagpapasalamat ako kasi buhay pa tayo. Yun lang yun. Thank you, sir. Thank you po, Ma'am Elisa. Kung bakit tinatanong po kita, kasi sa dami ng negative na nangyayari sa mundo, makita man lang natin yung mga magagandang bagay. At kung bakit yun na-discover po, will po talaga kasi ng Lord yun. Kasi marami akong na-orient na ganyan din, kung maaga ko lang sana nalaman yung products na meron tayo sa Team Genuine Academy. Yung Elixir Placenta Oral Stem Cell, na naisalba ko pa sana yung buhay ng mama ko, naisalba ko pa sana yung buhay ng kapatid ko, naisalba ko pa sana yung buhay ng papa ko. Katulad ni Roma Ramos, yung pinost ko po ngayon sa group chat natin, yung papa nila is talagang cancer patient din. Ngayon, isa sa mga top sales producers, si Roma. Part-time pa lang din yung dropshipping sa Team Genuine Academy. Yun. Pero Auto Diamonds yun, ang bentahan nun is
talagang halos araw-araw. Tapos yung Elixir Placenta na yun, 30,000 kasi yun. Na napakahirap para sa simula kasi hindi pa natin alam. Yan. Pero kapag alam na natin, magiging Mhm. madali na lang yung mga bagay-bagay. Lalo na po kayo na may skills kayo pagdating sa mga ganyan na kailangan lang natin gisingin. Yan. Lalabas din talaga yung pinaka-potential mo. Kasi isa ko sa mga nag-guide na leader kay Roma Ramos, isa na rin siya apprentice leader, na lumabas yung talagang pinaka-best version niya na mas magaling pa pala sa akin. Katulad ni LB na mas senior niya ako, nauna ako sa kanya. Pero lumabas din yung potential niya na mas magaling pa pala sa akin. Na ganun din yung gagawin ko po sa inyo. Ayun, thank you po sa pag-share, Ma'am Melissa. Thank you, sir. Ikaw, Ma'am Juliet, kaya na po ba makapagsalita? Grabe yung committed ni Ma'am Juliet, no? Sige lang. Ang hirap Thank you. ang ano, ang Oo. hirap ang mother, Mm, mother ano, mother rule kasi yes. lahat ano, ikaw Ayun nga lahat din, eh. ayun nga din yung inano sa akin ni Coach Carl, nung medyo kumikita na ako, na mama ka na, papa ka pa. Tama po. Ganun yung Mhm. pakiramdam mo. Ayan. Alam ko po yung pakiramdam mo na mama na, papa na, kasi ako man din is papa na, mama pa. Noong mga panahon na medyo kumikita na rin ako dito sa Team Genuine Academy nun, sinabi na ako ni Coach Carl na, bakit hindi na lang kayo umiwalay ng anak mo? Sabi ko, Coach, naintindihan mo po kita. Kasi wala pa kasing anak si Coach Carl noon. Wala pang anak si Coach Carl. Mm, Siyempre, judge to experience, meron pa lang siya theory, kumbaga kaalaman. Pero yung karunungan, wala pa si Coach Carl. Kasi wala pa siya sa field wala ng siyang pagiging tatay. O, kaya hindi niya pa mm, naiintindihan sa ngayon. Kaya sinabi ko, Coach Carl, tama naman po kayo. Mas maganda magbukod kami ng anak ko. Pero ganito po, yung anak ko kasi, babae. Tapos ako, lalaki, single. Ngayon, kung bubukod po kami, yung anak ko nagdadalaga. Paano pag dumating yung time na niregla yung anak ko? Wala po akong alam kung hindi paano niya alam. mag-alaga ng babae. Mabuti nandiyan Oo. dyan yung mama ko, yung mga kapatid kong babae, andiyan dyan yung mga pinsan niya mga Mm. babae na nasa bahay sama-sama po sila. Ang gagawin ko na lang talaga is magtrabaho na lang. Sabi ni Coach Kel, ang ganda Mm. ng mindset mo. Kapag ganyan ka mag-isip, Oo, talagang ang layo na hirap eh. makakarating, no? Di ba po, tama Oo. naman. Oo nga Kasi po, sir. may times po kasi na pagtulog na ako kasi nasanay yan, bata pa eh. May times po kasi na kapag nakahiga ako, tumatabi sa akin yan. Kung saan dumadapo yung paa ko, yung kamay ko, syempre nagdadalaga na yung anak ko. Tapos noon napansin na Mm. mama ko parang hindi na kung saan dumadapo yung kamay ko tsaka yung paa ko. Sabi ko sa anak ko, anak, nagdadalaga ka na. Ako, single ako, tapos lalaki ako. Hindi na tayo pwede magtabi. Ha? Yun. Kaya hindi na tumatabi sa akin yan. Ngayon, kaya sabi ko kailangan ko talaga ng ng may katuwang sa buhay. Nakakalungkot din naman mag-isa. Oo Napaka-grateful nga. ko na andiyan din si LB mo si Kera na sinabi ko na Lord, kung meron ka mang ibibigay sa akin tamang babae, sana maging tamang lalaki din ako para sa kanya. Kasi napaka-unfair Mm. naman noon kung tamang babae yung ibibigay mo po sa akin tapos sablay naman yung ugali ko. Hindi din po magtatagal. Ayun. Kaya napaka-grateful ko na pareho kami ng mindset ni LB Mosigera tapos pareho pa kami nasa field. Yan. Isara mo Si, muna. si Ma'am Juliet hindi pa kaya makipag-participate, no? I hope na na lang. May starter course naman to si Ma'am Juliet. Magsimula na tayo. Naka-ready na po yung papel at ballpen mo, Ma'am Melissa. Saan po tayo natapos? Module 1. Isulat niyo po ito, ah. Punta ulit tayo sa starter course. Isulat niya po ito ang ilalagay niya po dito is Module 1, Success 101. Sa Module Success 101, natapos na natin yung Video 1, our vision. Video 2, important guidelines and requirements. Video 3, the success formula. Video 4, the 3 most important attitudes. Natapos na po ba tayo dito? Tapos na, no? Tapos, Video 5, the best investment. Ito yung kay Warren Buffett po, tama? Yan, Warren Buffett. Video 6, ito yata yan. Video 6 na tayo. So, ito na yung yung sa video 6 natin. Makikinig po tayo. Tapos take down notes na rin kasi magtatanong ako kung ano yung takeaways. Sige po, simulan na tayo.
In this video, pag-uusapan natin ang masamang naidudulot kapag nasobrahan ka na sa knowledge. Pero before we proceed, make sure na ibigay mo ang 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mong matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Sa nakaraang lesson na ituro ko sa iyo na ang best investment ay ang pag-invest sa sarili mo or pag-invest sa knowledge mo. Nabanggit ko rin sa iyo sa nakaraang lesson na nag-invest ako ng 1.2 million for the past 5 years para sa knowledge ko. Pero nagkaroon ako ng problema noon. Taong 2016, nahilig akong bumili ng mga libro, mag-enroll sa mga online courses, umattend ng mga seminars at marami pang iba. Talagang desidido kasi talaga ako na matuto nung mga panahon na yon dahil gustong-gusto ko na maging successful. Ang buong akala ko kapag marami kang alam, magiging successful ka na. Pero nagkamali ako. Ganito kasi ang tinuturo sa atin sa school, di ba? Kapag matalino ka, magiging successful ka. Hindi pala totoo yun. Sobrang laki na nagastos ko sa knowledge ko to the point na nagkakautang-utang na ako. Natutunan ko ang lesson ko in a hard way. Pagdating sa success, hindi pala paramihan ng nalalaman, kundi paramihan ng ini-implement base sa nalalaman. Kahit kukunti yung nalalaman mo, kung ini-implement mo naman agad yung mga natutunan mo, lamang ka pa rin doon sa maraming alam na hindi naman ini-implement ang mga natututunan niya. Sobrang laki na nagastos ko sa mga libro, online courses at seminars nung matutunan ko ito. Sa sobrang dami ng nalalaman ko, hindi ko na alam kung alin yung uunahin kong gawin. Katulad ng pagbabasketball, merong dalawang baguhan na gustong matutong mag-shoot. Yung isang baguhan, nagbasa ng napakaraming libro tungkol sa pagsushoot. Nanood ng napakaraming videos tungkol sa pagsushoot. Pumupunta araw-araw sa gym para panoorin yung mga players na nagsushoot. Pero hindi niya sinusubukan na i-shoot mismo yung bola. Ang palagi niyang sinasabi, kailangan maaral niya muna lahat. Tapos yung ikalawang baguhan, hindi nag-aral pero tira lang ng tira. Sa tingin mo, sino dun sa dalawa ang makakashoot? Yung puro aral lang na hindi naman ginagawa yung natututunan niya? O yung tira ng tira kahit walang aral? Di ba yung ikalawa, kapag nagtuloy-tuloy lang siya sa pagtira, matututunan niya yung tamang forma ng pagsushoot. Pero ang the best dito ay yung nag-aral tapos ginawa agad yung natutunan niya. Yun yung mas maraming maisushoot. May kasabihan nga na you miss 100% of the shots you don't take. Sinasabi ko na ito sa ngayon para maiwasan mo na yung pagkakamaling ginawa ko noon. Ngayong successful na ako, marami pa rin sa mga libro na nabili ko years ago ang hindi ko pa rin nababasa hanggang ngayon. Ang pinaka-lesson na gusto kong matutunan mo dito ay mag-focus ka lang muna sa pag-aaral sa lahat ng lessons na nasa Team Genuine Academy. Dahil lahat ng kailangan mong matutunan ay matututunan mo na dito. Hindi mo na kailangan bumili ng mga libro at bumili ng iba pang mga online courses habang nagsisimula ka pa lang kasi mas lalo ka lang malilito. Pwede mong gawin yan in the future kapag malaki na yung kinikita mo dito sa Team Genuine Academy. Ganito yung nangyari sa ibang mga Team Genuine students na hindi nakinig sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila kumikita kahit na sobrang dami na nilang alam. Pero hindi nila alam kung ano yung gagawin. Hanggang sa nagkasakit na lang sila ng tinatawag na analysis paralysis. Ito yung sakit na sa sobrang dami ng nalalaman mo ay hindi mo na alam kung alin yung uunahin mong gawin. Ang Team Genuine Academy ay designed para ituro sa'yo yung mga kailangan mo lang muna na matutunan para kumita ka sa pinakamadaling paraan at sa pinakamabilis na panahon. Kaya mag-focus ka lang muna sa pag-aaral at pag-implement ng lahat ng matututunan mo sa loob ng Team Genuine Academy para hindi ka malito. Lahat ng mga training na matututunan mo dito ay 10 years ng experience ko na hinimay-himay ko para mas madali mong maintindihan. So that's it. I hope na marami ka natutunan dito sa video training na ito and feel free to watch it again kung hindi masyadong naging malinaw sa'yo and make sure na implement mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. See you on the next. So, ano yung takeaways mo doon, Ma'am Melissa? Sa anong title, tapos ano yung takeaways? Open ka po ng mic, di ka po namin marinig. Sige lang. So, yun. Ano, sir? Ano yung title, tapos ano yung naging takeaways mo po? Ano po, The Trap of Knowledge, Vision 6. Ano yung takeaways mo po doon? Sa training coach Ah, card? di ba gaya nga ng sinabi nila, pag kahit ang dami mong alam, kung hindi mo naman sinasabuhay, yun yung point dapat kung alam mo, kailangan gamitin mo. Hindi yung take ka lang ng take ng knowledge, hindi mo naman ina-apply. Parang yun yun. Hindi ka rin magiging successful pag hindi mo rin naisabuhay ba. Yun lang, sir.
Thank you, Ma'am Melissa. Ano yung masasabi mo sa training ni Coach Ken na to? Sa video 4? Apo, ano po, sir? Ano yung masasabi mo sa video 4 sa naging training ni Coach Ken? Ano po, sir, hindi kailangan ng marami kang matututunan eh. Basta kung ano yung i-apply mo siya na kung saan ka magaling at i-apply mo, magiging successful ka. Hindi lahat ng matalino ay nagiging successful. Kagaya ko, hindi naman ako matalino. Sa totoo lang. Hindi, Pero ano, wag ka po magsasalita ng ganun sa sarili mo. Kasi magmamanifest po. Matalino ako. Pero, hindi sir, I mean, hindi naman ako nakaka-honor, nakaka-DL, pero ayos lang. Pero pagdating sa ano naman, sense of humor, meron ako sir. Yun ako. Ganun ako. Yun lang sir. pagdating naman sa honor, siguro kung hindi mo man nakuha yan sa school, baka dito sa Team Genuine Academy, sunod-sunod. Top And, ano sir, producers, top earners. masaya na ako sir kasi yung mga anak ko, yun ang nagkaka-honor sa school. Kung baga sa kabaliktaran ko eh. Kasi hindi ako nag-aaral, pero sila kahit hindi mag-aral, may honor. So, kasi aral na ako ng aral, wala naman. Hindi ako nakaka-honor sir eh. Pero yung mga anak ko, oo, kahit hindi mag-aral, wow, naka-DL ka. Parang ganun sa teacher. Kaya pag tumatawa yung teacher nila, pag sinasabi kong, ganun ko sa mga anak ko eh. Pero pag ano, may ano ka, foundation sila na tinuro mo na agad. Eventually, ano nila, dala-dala nila yon hanggang sa paglaki. Kaya, I'm happy for that, sir. Thank you, sir. So, kidding aside, sa akin naman po, may anak din ako. Honor din siya, tsaka yung mga alaga kong bata dito. Kidding aside po, sabi ko, anong gagawin natin sa medal? Certificate. Saan natin isasanglay? Saan natin ibibenta? Sabi nila kay Boss Toyo. Boss Toyo! Yan. So, yun lang naman. Thank you, Ma'am Melissa. Yes, hindi naman po natin kailangan ng honor para maging successful sa buhay. Yan. Ako man din, hindi rin din ako nakatanggap ng mga honors nung nag-aaral pa po ako. Sige po, tayo sa next video. So, kita naman na po, no? Next video. So, video 7, the foundation of success. So, ready? In this video, matututunan mo ang pinakapundasyon ng success. Pero before we proceed, make sure na ibigay mo 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mo matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Simple lang ang foundation ng success. Mindset equals action equals results. Lagi mo itong tatandaan dahil paulit-ulit mong maririnig ito sa lahat ng training natin sa buong Team Genuine Academy. Ang mindset ay uri ng iyong pag-iisip na binubuo ng mga paniniwala o beliefs at pananaw o perspective mo sa buhay. Ang mindset mo ang rason kung bakit ganyan ang klase ng buhay na meron ka. Kung nahirapan ka sa buhay, ito ay dahil sa mindset mo. Kung sagana ka sa buhay, ito rin ay dahil sa mindset mo. Ang mindset lang talaga ang pinagkaiba ng successful na tao sa hindi. Kapag tama ang mindset mo, magiging tama rin ang mga aksyon na gagawin mo at magiging tama rin yung resulta mo. Ibig sabihin, unti-unti mo makukuha yung mga goals mo. Pag mali naman ang mindset mo, magiging mali rin ang mga aksyon na gagawin mo at magiging mali rin yung resulta na magre-resulta sa kahirapan. So for example, si Berting at si Bogart ay nakakita ng iPhone at parehas nila itong nagustuhan. Pero pagkatapos nilang makita ang presyo, sobrang namahalan sila. Parehas silang walang pambili. Si Berting ang sabi, ay, ang mahal, hindi ko kayang bilhin yan. Samantalang si Bogart naman ang sabi, ay, ang mahal, paano ko kaya mabibili yan? Sa tingin mo, sino sa dalawang ito yung makakabili ng iPhone na nagustuhan nila? Si Berting ba o si Bogart? Di ba si Bogart? Dahil si Berting, hindi niya pa nga nasusubukan kung paano sumuko na kaagad. Samantalang si Bogart, nagtanong siya sa isipan niya kung paano niya ito mabibili. Napakaliit na pagkakaiba sa sinabi nila pero sobrang laki ng epekto kung sino sa kanila ang magiging successful at kung sino ang hindi. Sa simula, parang si Berting tayo mag-isip o yung poor mindset na tinatawag. Okay lang ito dahil as long as willing ka magbago, kayang-kaya itong mabago. Palagi mo lang tatandaan, kung gusto mo
magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, kailangan mo munang baguhin ang mindset mo. Mauuna palagi ang pagbabago sa mindset. Balikan natin yung sinabi ko kanina. Mapapansin mo sa formula na ito, nauuna palagi ang mindset bago ang actions at huli ang resulta. Katulad ng isang puno, kung ano yung puno, yun rin ang bunga, di ba? Hindi pwedeng sa bunga o sa puno ka magsisimula. Ang simula ng isang puno ay palaging sa buto. Kung ang gusto mo na bunga ng isang puno ay mangga, pero saging yung tumubo, sasabihin mo ba sa sarili mo na malas ka kasi saging yung tumubo? O di kaya naman ay hindi yata para sa akin ng mangga? Hindi naman, di ba? Dahil ibig sabihin lang nun ay saging yung tinanim mo. At para maging mangga ang bunga, kailangan buto ng mangga yung itatanim mo. Hindi magsisinungaling ang bunga. Ganon rin pagdating sa pag-asenso. Kung ano yung ugat o yung mindset, yun ang magiging puno o yung action. At kung ano yung puno, yun ang magiging bunga o yung resulta. Hindi magsisinungaling ang resulta mo. Kaya uulitin ko, kung gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, kailangan mo munang baguhin ang mindset mo. Palagi mo lang tatandaan ang mindset ang pinaka-importanting kailangan magbago sa iyo para magbago ang buhay mo. Hanggat hindi nagbabago ang mindset mo, hindi magbabago ang buhay mo kahit anong negosyo o opportunities ang pasukin mo. So that's it. I hope marami ka natutunan dito sa video training na ito, and feel free to watch it again kung hindi masyado naging malinaw sa iyo, and make sure na implement mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. See you on the next video. Ayun, libre na po kayo sa mga bilog. Kasi pag talaga naman bilog, eh. Pag available na po yung time mo, Ma'am Juliet, open ka na lang po ng cam, no? Tapos makipag-participate ka. Sobrang na-appreciate namin yung pagiging committed mo. Yun, Ma'am Melissa, ano po yung title tapos takeaways mo sa video na to? Open ka po ng mic. Hello, sir. Yung ano po, foundation of success. Foundation of success, sir. Yes. Mindset is equal to action, and pag may action, the best, ang kalalabasan nun is result. Yun. Pag So, okay yung, takeaways. apo, kumbaga yung sabi ni Sir Carl, kung hindi mo na ano yung sa mindset, magiging mali rin yung kalalabasan ng action mo, at the same time yung result nung magiging action mo. Kaya dapat nakafocus ka sa mindset mo. Tapos, kung ano yung pananaw mo, yung perspective mo sa buhay, kailangan mong siguro sa action para eventually yung action na yun magiging success yung result niya. Kunwari kapag ikaw ay sa ano na lang sa palengke, pag pag kunwari namimili ka, ah yung pinapamili mo, kunwari may hawak ka ng 1,000, hindi mo naman kailangan yung mga ibang bagay, kung ano man lang yung gusto mong bilhin na pangangailangan mo, yun lang yun. Para at least kahit papaano may isi-save ka pa, at saka isi-save ka pa, at saka yung result nun dapat magugustuhan ng mga anak mo kung ano iluluto mo. Yun lang, sir. Yan, thank you po sa pag-share, Ma'am Melissa. Ayun yung kay Bogart at saka yung kay Berting, no? Na nakakita Oo. sila ng mahal na cellphone. Cellphone. Sabi ni Bogart, ay ang mahal, hindi ko kaya yan. Di ba? Yung thinking kagad is negative. Tapos Negative. yung si Berting naman, uy, ang mahal. Paano ko kaya mabibili yan? So, sa kanilang dalawa, sino yung makakabili ng iPhone na yun? Si Bogart. Si Berting. Kasi, ay, ang mahal, paano ko kaya mabibili yan? Yan, kaya sabi ko nga po sa inyo, sa ngayon, okay lang naman po yan kasi nagsisimula ka pa lang. Kaya nga, kung ano yung pananaw natin na sinasabi mo kanina na, hindi kasi ako ganito, ganyan eh. Na yun, kasi
hindi mo rin po kasalanan yan kasi ganun ka nga po na program na unti-unti babaguhin po natin yan dito sa training, no? Kasi ako man din, ganyan din yung pananaw ko sa buhay na makapagbenta pa kaya ako, kumita pa kaya ako. Siguro para sa kanila lang yan. Kasi napakahirap na talaga para sa akin sa simula. Hanggang unti-unti naunawaan ko po itong training na to. Hindi siya isang beses ko lang pinanood, dumating din ako sa struggle na nahirapan din po ako, nasaktan ako, umiyak ako, puro rejections yung natanggap ko. Dumating din ako sa time na parang ayoko na, suko na ako. Pero nung sinimulan ko siya ulit na aralin, kasi nga na-experience ko na, doon ko lang nakita yung hiwaga ng mga training ni Coach Carl. Yun, doon na nagtuloy-tuloy. Na totoo yung, ang pinakamahirap naman talaga ay yung simula. Kasi maraming kailangan baguhin sa pananaw ko. Na yun, hanggang sa unti-unti, nagbago, nagawa kong hulmahin yung sarili ko. Yun yung naging takeaways ko po din. Yan, thank you sa pag-share, Ama Melissa. Next video tayo. Tapos, So, kita naman na po yung ginagawa. Yan. So, video 8, earning through rejections. Earning through rejections. So, start na tayo. In this video, matututunan mo kung paano ka kikita sa mga rejections na matatanggap mo. Pero before we proceed, make sure na ibigay mong 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mong matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Alam mo ba na kumikita ka pa rin sa bawat rejections na natatanggap mo? Tutunayan ko sa'yo. For example, nagbenta ka sa 10 katao, pero sa 10 na yon, isa lang yung bumili at kumita ka ng 500 pesos. Alam mo ba na kumita ka rin doon sa mga taong nag-reject sa'yo? So paano nangyari yon? Dahil kung hindi ka dumaan sa 10 tao, hindi mo maaabot yung isang tao na bumili sa'yo. Kung sa ika-9 na rejection ay sumuko ka na, hindi mo mabebentahan yung ika-10 tao. Ibig sabihin, hindi ka talaga kumita ng 500 pesos sa isang tao lang. Kumita ka ng 500 pesos mula sa 9 na taong nag-reject sa'yo. Ibig sabihin, kumita ka ng 56 pesos sa bawat rejections na natanggap mo. Kung ganito mo titingnan ng rejections, mas madali kang masasanay na ma-reject dahil normal lang yun. Kahit anong opportunity ang pasukin mo, mare-reject at mare-reject ka pa rin. Kaya ngayon pa lang, kailangan na natin sanayin ang sarili natin sa rejections dahil ito lang ang tulay para maabot natin ang mga goals natin. Wala nang iba. Walang shortcut, walang magic. Sa simula, mahirap ito, pero lahat naman ng bagay mahirap sa simula, lalo na kung bago sa atin. Pero pag tagal-tagal, kapag paulit-ulit na natin itong ginagawa, nasasanay na tayo. Para mas madali sa'yo na masanay sa rejections, gusto ko na i-memorize at paulit-ulit mong sabihin sa sarili mo itong rejection mantra. Ang focus ko lang ay hanapin ang mga taong bibili ng Tulad niya po yan. Yan, rejection mantra. binibenta ko. Sa tuwing mare-reject ka, ito yung sasabihin mo sa sarili mo. Ang focus ko lang ay hanapin ng mga taong bibili ng binibenta ko. Kung hindi sila bibili, hindi na natin problema yon. Maghahanap pa tayo ng ibang bibili. Unlimited ang prospects at hindi sila nauubos. Ituturo ko yan sa iyo sa mga susunod na lessons. Imaginein mo na naghahanap ka ng ginto. Alam naman natin parehas na sobrang hirap makahanap ng ginto sa panahon ngayon, di ba? Dahil kung madali lang, lahat sa natang tao may ginto. At sa paghukay mo ng ginto, alin yung sa tingin mong mas marami na mahuhukay mo? Yung lupa ba o yung ginto? Siyempre mas marami yung lupang mahuhukay mo kaysa ginto. Ganito rin pagdating sa business natin. Ang ginto ang nagsisilbing mga tao na magtitiwala sa atin. Sila yung mga taong bibili ng produkto natin o mag-enroll sa Team Genuine Academy. Samantalang yung lupa naman na magsisilbing mga taong hindi naniwala sa atin. Mga taong nire-reject tayo. Pero tulad na nabanggit ko kanina, hindi porket nireject tayo ay ire-reject na nila tayo pang habang buhay. Hindi lahat ng tao ay ginto. Yung iba ay nakatago pa sa bato at hindi pa ready maging ginto. Madalas yung mga taong magre-reject sa atin, yung mga taong hindi pa ready bumili. Normal lang yun. Sobrang daming beses na nangyari sa akin at sa mga classmates dito sa Team Genuine Academy na may mga prospect kami na inabot ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan at minsan ilang taon pa bago mag-enroll o bumili ng produkto dahil hindi pa tamang panahon para sa kanila. Pero hindi naman namin sila hinintay. Nag-focus lang kami sa paghahanap ng mga bagong prospect at hindi kami tumigil sa pag-follow up sa mga lumang prospect. Matututunan mo ang pag-follow up sa mga susunod na lessons. Ang assignment mo lang para sa lesson na ito ay memoryahin ang rejection mantra. Ang focus ko lang ay hanapin ng mga taong bibili ng binibenta ko. So that's it. I hope marami kang natutunan dito sa video training na ito. Feel free to watch it again kung hindi masyado naging malinaw sa'yo and make sure na implement mo agad lahat ng mga natutunan mo. See you on the next video. Title po ng video, Ma'am Melissa. Po. Anong title ng video? Earn for rejection. Takeaways po. Yung
yung sa rejection mantra. Mhm. Ang focus mo lang ay hanapin ang taong bibili ng ang ibinebenta ko. Parang, parang okay lang yung ma-reject ka. Basta as long as you try your best na bentahan yung mga taong prospect mo. Eventually, kung or one of these days, ma-realize nila na kailangan pala nilang bilhin yun. At least you try your best. Yun. Yun lang po. Ang galing, tama po kayo. Kaya nung nagsisimula pa lang ako, sobrang hirap para sa akin nung nagsisimula pa lang ako. Kasi nga ganun nga yung itsura ko. Diba? Sino yung mga taong maniniwala sa akin sa products na binibenta ko? Health products, slimming products, tsaka beauty products na pilit kong kinukumbinsa yung mga kamag-anak ko, mga kaibigan, kakilala ko na nagbago na ako, nag-business na ako, ganito, ganyan. Walang tao na naniniwala sa akin na nagbago na ako. Yun, kaya talaga ang dami kong rejections na natanggap. Yun nga, yun sa sinabi ni Coach Carl, ang taong una maniniwala at magtitiwala sa'yo, hindi yung mga taong nasa paligid mo, kundi ibang tao. Yun yung pinanghawakan ko po talaga. Yun, kaya ang focus ko lang is yung rejections. Kasi na-program nga din po tayo na hindi tayo sanay na nare-reject. Kasi kapag nare-reject tayo, ang pakiramdam natin, parang napapahiya tayo. Tama po? Ganyan, Opo. kasi na-program po tayo sa inner child po natin yan eh. Nung bata pa tayo na kapag may nangihingi tayo, di ba, sa mga kalaro natin, sa mga ano, ay, pulubi, ganito, pulubi. Yun, hanggang sa pagtanda natin, nakuha natin yun. Kaya parang na-program tayo na hindi masama yung paghingi. Hindi masama. Yun, kumbaga, hindi, doon nga sa rejections nga pala, yung sa parang nanghihingi tayo, nung bata pa tayo, parang ayaw na ayaw natin na nare-reject tayo kasi nangingi tayo tapos di tayo binigyan. Di ba nakakahiya? Parang hanggang sa pagtanda natin, every time na nagbebenta tayo na, ayan na. Yun, yung hiya po kasi sumisimbolo siya ng takot na kailangan lang po natin siya ma-overcome. Ayun po. Kaya na-overcome ko din yan nung rejections na yan. Kaya pinilit ko yung sarili ko. So yun, next video na tayo. I hope na nakakapag-take notes. Marami naman natututunan mag-isa. Marami naman po Opo, natutunan. sir. Opo. So, video 9 at the truth about failure. Ito. In this video, matututunan mo kung ano ang totoong ibig sabihin ng failure. Pero before we proceed, make sure na ibigay mong 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mong matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Hindi porket na-reject ka or nagkamali ka ay failure ka na. Pagdating sa pag-asenso, ang failure ay yung mga taong nagkukwit o sumusuko. Pero hanggat nagpapatuloy ka, hindi ka failure. Learning experience ang tawag doon. Para mas maunawaan mo, bibigyan kita ng example. Nagsimula ako magnegosyo taong 2013 at the age of 18 years old. Yan na yan ang itsura ko nung nagsisimula pa lang ako. Sinong mag-aakala na yung itsura na yan ay yayaman at aasenso? Kahit nga ako minsan hindi rin ako makapaniwala na yan ako dati eh. Naging successful ako taong 2021 at the age of 26 years old. Kasi meron na akong time and financial freedom ng mga oras na ito. Ibig sabihin na bibili ko na yung mga bagay na gusto ko, napupuntahan ko na yung mga lugar na gusto kong puntahan, nakakain ko yung mga gusto kong kainin at natutulungan ko yung mga taong gusto kong tulungan na hindi ko kailangan tumingin sa laman ng bank account ko dahil alam ko na sobra-sobra yung naandon. At nagagawa ko rin ang mga bagay na yan anytime and anywhere. Ibig sabihin, inabot ako ng 8 years para maging successful. So ibig sabihin ba nito, failure ako from 2013 to 2020? For the past 7 years, failure ako kasi 8 taon lang ako naging successful? Ang sagot ay hindi. Dahil kinailangan kong pagdaanan ng 7 years na yon para maging successful ako sa 2 taon. Yun nga lang, hindi ko alam na magiging successful ako sa 2 taon. Walang manghula ang nagsabi niyan sa akin. Hindi ko rin niya nahulaan. Basta ang alam ko lang, magiging successful ako kapag nagtuloy-tuloy lang ako. Yan rin kasi ang sinasabi sa akin ng mga mentors ko nung nagsisimula pa lang ako. Hanggat di ako sumusuko, hindi pa ako natatalo. Hanggat hindi ako sumusuko, hindi ako failure. Lahat ng mga pinagdaanan ko for the past 7 years, nung hindi pa ako nagiging successful, ay learning experiences. Lahat ng hirap, lahat ng mga problema, lahat ng mga challenges, lahat ng mga pangungutya ng ibang tao, lahat ng panghihila nila pababa, lahat ng mga taong hindi naniwala sa akin, lahat ng sakripisyo, lahat ng rejections, lahat ng pagkakamali, lahat ng yun, kailangan kong maranasan para ma-prepare ako sa success. Kaya lahat tayo ay dadaan
talaga sa tamang proseso. Kasi yun ang preparation natin sa success. Yun ang paraan ng Diyos para ihanda tayo sa mga blessings na ibibigay niya sa atin. Pero alam mo ba ang good news para sa'yo? Hindi mo kailangan abutin ng 8 years para maging successful sa Team Genuine Academy. Dahil dito sa Team Genuine Academy, tinuro ko na lahat ng mga dapat mong gawin at lahat ng mga dapat mong iwasan para mas mabilis kang maging successful. Kaya itong Team Genuine Academy na yung pinaka-shortcut mo sa success. Hindi mo na kailangan pang gawin lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko. Kung susundin mo lang lahat ng ituturo ko sa'yo ng tuloy-tuloy for the next 2 to 3 years, magiging mas mabilis ang success mo. As of June 2023, meron na tayong 9 Millionaires Club. 5 years pa lang ang Team Genuine Academy sa kasalukuyan, pero meron na tayong 8 more Millionaires Club bukod pa sa akin. Sobrang dami na rin ang kumikita. Ang dami na kumita ng first 10,000, 30,000, 50,000, up to 100,000 pesos in 1 month. Ang dami na nagbago ang buhay dito sa Team Genuine Academy. Ito yung patunay na hindi ka aabuti ng 8 years para maging successful kung susundin mo lang lahat ng ituturo ko sa'yo ng tuloy-tuloy for the next 2 to 3 years. Ang pinakadahilan bakit maraming mga taong takot magkamali at takot sa opinion ng ibang tao dahil sa palpak na sistema ng edukasyon natin. Hindi lang naman dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Pero hindi ito kasalanan ng mga teachers o mga nagtatrabaho sa paaralan dahil sumusunod lang rin naman sila sa inuutos ng mga nasa taas nila. Sa school kapag nagkakamali ka, pagtatawanan ka, ang masaklap sasabihan ka pa na bobo o tanga o tamad mag-aral. Pero sa realidad ng buhay, the more na nagkakamali ka, the more natututo ka at tumatalino. Tandaan mo na ang acronym na ito. FAIL is short for First Attempt in Learning. Naalala mo pa ba nung bata ka pa at sinubukan mong hawakan yung LC ng electric fan habang umiikot ito? Kahit pa ulit-ulit ka na sinabihan ng nanay at tatay mo na wag mong hahawakan yun, di ba hinawakan mo pa rin dahil curious ka? At nung nasaktan ka, umulit ka pa ba? Di ba hindi na? Hanggang ngayon, na matanda ka na, alam mong hindi ka dapat hahawak sa LC ng electric fan kapag umiikot ito ng mabilis. Kahit sobrang tagal mo nang naranasan yung pagkakamali na yon, dala-dala mo pa rin yung lesson. Ganun ka-importante na tuto ka sa pagkakamali. Okay lang ang mga bagong pagkakamali. Ang hindi okay ay yung paulit-ulit na pagkakamali. Bagong pagkakamali, ibig sabihin ay pagkakamaling hindi mo sinasadya dahil hindi mo alam na mali pala. Pero kapag paulit-ulit na isang pagkakamali, ibig sabihin meron kang lesson na hindi natututunan. Hindi na okay kapag ganun. Kaya dito sa Team Genuine Academy, okay lang yung mga bagong pagkakamali. Sa tuwing nagkakamali ka, praktisin mo na itanong sa sarili mo ito. Ano kaya ang pwede kong matutunan sa pagkakamali na to? Dahil katulad na nabanggit ko, sa bawat pagkakamali, meron kang matututunang bago dahil learning experiences ang mga pagkakamali. Kapag ganito ang palagi mong tinatanong sa sarili mo, dito kang magsisimula mag-improve. Pwede ka rin magtanong sa mga coaches or leaders na nag-handle sa'yo kung hindi mo masagot ang tanong na ito dahil sila yung merong maraming experience kaysa sa'yo. So palagi mong tatandaan, ang failure ay yung mga taong nag-quit o yung sumuko na. Pero hanggat nagpapatuloy ka, hindi ka failure. Learning experiences ang tawag doon. So that's it. I hope marami ka natutunan dito sa video training na ito and feel free to watch it again kung hindi masyado naging malinaw sa iyo and make sure na implement mo kagad lahat ng mga natutunan mo. See you on the next video. In this video, matututunan mo kung ano ang totoong ibig sabihin ng failure. Pero before we proceed, make sure na ibigay mo 100% ng focus mo. Dinig ako. Hello. So, Yes, sir. Okay. ano yung title, Ma'am Melissa? The truth about failure. Ano yung takeaways mo po dito? Ano nga po, yung learning through experience. Sabi nga noon, hanggat hindi mo mararanasan, hindi ka matututo. Pag, kunwari, kasi yung mga iba, lalo na ngayon sa kabataan, di ba, mapusok sila. Once na-engage sila sa pregnancy, doon lang nila marirealize na, mahirap palang maging nanay. Ako nga, late akong nag-asawa. Pero, kahit late na, yung pa yung time na, mahirap pa mag-asawa. Sana naging, na lang ako, single forever. Kasi, ang hirap lalo na pag wala kang kasama na parents,
sa ano mo, tapos yung asawa mo nasa malayo. Parang ako kasi sundalo yung asawa ko. More on, parang ako yung nanay tsaka tatay na. Kaya sabi ko, lalo na pag nagkakasakit yung mga anak ko, parang ang hirap. Kaya, pero pag nung time na na-overcome ko from my firstborn child na anak, lalo na pag nagkakasakit, tapos yung pangalawa, hanggang nasundan yung tatlo, ano na madali na sa akin. Oo, madali na sa akin, sir. Kaya learning through experience talaga. Yun ang pinaka-the best na ano, panlaban mo sa buhay. Kasi hindi mo naman mararating yung nandito ka ngayon kung wala yung experience mo na yun na nagpatibay sa'yo kung ano ka ngayon. Yun lang, sir. Ah, hindi porket nahihirapan tayo is hindi para pahirapan. Yun yung pundasyon natin para maging malakas. Learning experience. Di ba po? Yan. Opo, Thank you po sir. sa pag-share, Ma'am Juliet. I hope na nakakapag-ano na rin si Ma'am Juliet. Pero ganun pa man, syempre, na-appreciate namin yung pagiging committed mo. Next video. Video 10, The 4 Phases of Success. Marami naman natututunan, Ma'am Melissa. Opo, sir. In this video, madidiscover mo ang 4 phases ng success na pagdadaanan mo hanggang sa maging successful ka dito sa negosyo natin. Pero before we proceed, make sure na ibigay mo 100% ng focus mo sa training video na ito para mas I-off madali mo na yun. matutunan at I-off niyo na i-apply ang yung mga aircon at matututunan saka mo. Dapat mag-take down kunin ka mo rin yung ng bag notes ko, para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. At alam mo ba na sa business natin, minimum of 50% ang nagkukwit agad sa unang taon nila. Additional 40% yung nagkukwit sa first 5 years. Additional 7% yung nagkukwit sa first 10 years. Kaya pagdating ng ika-10 taon, 3% na lang yung nagiging successful. Pero bakit ganito ang nangyayari? Swerte lang ba Dali mo talaga? yung bag Ang ko. totoo ay hindi. Opo, Kaya opo. maraming nagiging failure sa pagnenegosyo ay dahil hindi nila naiintindihan na merong 4 phases ang success. Dito sa negosyo natin, meron kang 4 na phase na pagdadaanan para maging successful ka. Una ay ang delight phase. Ito yung excitement na nararamdaman natin nung nagsimula pa lang tayo sa negosyo. Yung tipong halos hindi ka makatulog sa gabi dahil sa sobrang excited ka na makukuha mo na yung mga pangarap mo. Baka yan yung naranasan mo nung nag-enroll ka sa Team Genuine Academy, di ba? Kasi na-discover mo na posible mo pa palang matupad ang mga pangarap mo. Ang tawag rin namin dito ay pagkabaliw sa pangarap. Ikalawa ay ang discouragement phase. Ito naman yung kasunod natin na pinagdadaanan kapag sinimulan na natin na i-implement yung mga natutunan natin sa negosyo. Kahit kailan, hindi mawawala ang mga challenges dahil kailangan mo talaga itong pagdaanan para mag-improve ka. Ito yung mga most common challenges na pagdadaanan mo habang nagsisimula ka pa lang. Una, maraming rejections. Hindi tayo sanay na nire-reject tayo kaya masakit talaga yan sa simula. Ikalawa, marami tayong pagkakamaling magagawa. Kahit anong pag-aaral natin sa mga training, magkakamali at magkakamali pa rin tayo. Pero ang importante dito, natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Palagi ko ang sinasabi na okay lang ang mga bagong pagkakamali. Ang hindi okay ay yung mga paulit-ulit na pagkakamali dahil ibig sabihin nun ay hindi ka natututo. Ikatlo, maraming hindi maniniwala sa'yo. Madalas pamilya mo pa, mga kaibigan at mga kamag-anak. Minsan kung sino pa yung mga taong rason bakit mo gustong maging successful, sila pa yung hindi maniniwala at susuporta sa'yo. Ikaapat, hindi ka na nila pinaniniwalaan at sinusuportahan, madalas hihilahin ka pa nila pababa. Sasabihan ka nila ng mga masasakit na salita. Sasabihin sa'yo na itigil mo na lang yung ginagawa mo, walang mangyayari sa'yo dyan, inuuto ka lang nila, na yung mga nasa taas lang naman yung kikita dyan, o scam yan. Pero tulad ng naituro ko sa'yo sa nakaraang lesson, kung gusto mo maging successful, makinig, maniwala at magpaturo ka sa mga naging successful rin. Kung hindi successful, kahit pa ang kaibigan, kamag-anak, kapamilya, magulang, asawa, boyfriend o girlfriend mo, huwag kang maniniwala sa kanya kasi hindi naman siya umasenso. Dahil kapag sa kanya ka nakinig at naniwala, magiging katulad ka rin niya. Hindi rin successful at naghihirap sa buhay. And lastly, maraming disappointments. Yung mga Wag mong ilak. natuto ka na pero hindi pa Dansay. rin pala. Akala mo bibili Wag mong ilak, sa'yo ha? yung customer pero hindi Yung pa rin dito, pala. yung Mga dito. tao na paaasahin ka. Lahat ng ito ay normal. Dahil magnegosyo ka man o hindi, mararanasan mo pa rin naman ang mga ito. May gawin ka o wala, mararanasan mo pa rin ang mga ito. So kung mararanasan mo rin pala talaga ito kahit anong gawin mo, di ba mas maganda
na maranasan mo ito pero success ang naghihintay na reward para sa'yo kaysa naman maranasan mo yung mga bagay na yan pero naghihirap ka pa rin. Ako mismo nakakaranas pa rin ako ng mga challenges hanggang ngayon. Hanggang ngayon nagkakamali pa rin ako. Kahit successful na ako, siguradong mas marami pa akong pagkakamaling nagagawa kaysa sa'yo. Pero ang pinagkaiba ng mga successful na tao sa hindi Tingnan mo siya din, successful ay naiintindihan nila na normal lang ang mga challenges. Dahil sa bawat challenges na nararanasan natin, dun tayo natututo, which is yung tinatawag ko na development phase. Itong phase na ito ang pinakamahirap pero pinaka-importante sa lahat dahil ang magiging desisyon mo dito ang magiging basehan kung magiging successful ka o hindi. Dito sa development phase ka kasi nagsisimulang makakuha ng experience. The more na dumadami ang experience mo, mas gumagaling ka. Dito sa phase na ito, unti-unting nagbabago ang mga paniniwala mo at ugali pagdating sa success. Dito rin sa phase na ito, magdidesisyon ka kung magpapatuloy ka pa ba or susuko ka na lang. Unfortunately, dito madalas pumapalpak ang mga baguhan sa negosyo. Dahil sa halip na alamin nila kung saan sila nagkamali para maitama nila at mag-improve sila, ginagawa nila yung madaling gawin, which is mag-quit o sumuko na lang. At katulad na nabanggit ko sa iyo sa nakaraang lesson, magiging failure ka lang kapag sumuko ka na. Either permanently na silang mag-quit at magiging loser Tuwa ka na doon. tulad ng nakararami o maghahanap sila ng panibagong opportunity na naman. Pero kapag nalampasan mo itong development phase at nagdesisyon ka na magpatuloy kahit nahihirapan ka, dun mo makukuha ang unang success o achievement mo. Ito na yung tinatawag na discovery phase. Dito mo maiintindihan kung bakit kailangan mong pagdaanan yung mga challenges na pinagdaanan mo. Sa phase na ito, mahihit mo yung income goal mo. Hindi pa natin masasabi na mayaman ka kaagad pagdating sa phase na ito, pero merong magandang improvement sa'yo. Ganito yung ginagawa ng mga losers na hindi umaasenso kahit kailan. Sa tuwing mapupunta sila sa development phase, magkukwit sila at maghahanap na naman ng panibagong opportunity o pagkakakitaan. Kaya ang nangyayari, paulit-ulit lang silang umuulit sa simula sa bawat opportunity na papasukin nila. Imagine this scenario. Imagine na kahit sa Sagutin mo si Lola doon sa kabila. Doon kay Chuchoy. Ginto sa ilalim. Sa bawat lupa Sagutin na mo. ito, May ginagawa pa si mama ka mo. Hindi pa iba't ibang tapos. opportunities. Pero sa lahat ng opportunities ito, meron ring Sagutin ginto niyo, sa ilalim. mama. Ang ginagawa ng mga hindi nagiging successful ay parang ganito. Papasok sila sa real estate kasi marami daw yumaman doon. Maghuhukay sila ng maghuhukay, pero kapag nahirapan na sila, titigil na sila at hahanap na naman ng bago. Pasok naman sila sa insurance kasi marami daw yumaman doon. Tapos ganun ulit yung gagawin nila. Maghuhukay sila ng maghuhukay pero kapag nahirapan na sila, titigil na sila at hahanap na naman ng bago. Paulit-ulit lang nila itong gagawin hanggang sa maubos na nila lahat ng opportunities. Ang hindi nila maintindihan, lahat naman ng mga opportunities na ito ay maraming yumaman. At kaya yumaman sila ay dahil hindi sila nagpalipat-lipat ng opportunity. Nag-stick lang muna sila sa isa at hinukay nila yon hanggang dulo, hanggang sa makuha nila yung ginto. Hindi sila sumusuko kapag nahihirapan na sila. Dahil naiintindihan nila na may 4 phases ang success. Kaya ang nangyayari sa mga mahilig sumuko at maghanap ng bagong opportunity, pabagsak sila ng pabagsak hanggang sa dumating sila sa punto na ayaw na talaga nila. At kapag tinanong mo sila kung bakit umayaw na sila, lagi nilang isisisi sa mga opportunities na pinasok nila kung bakit walang nangyari sa kanila. Kesyo scam daw, kesyo nautulang daw sila, kesyo yung mga nauna lang daw yung kumikita, kesyo malas daw sila, at kung ano-ano pang mga walang kwentang excuses. Pero never silang aamin sa mga pagkukulang nila. Never silang aamin sa mga maling ginawa nila. Para na rin nilang sinasabi na marami na silang nabiling sports car pero lahat hindi gumagana. Pero ang totoo, hindi naman talaga sila marunong o hindi sila nag-aral kung paano mag-drive. Pero ang sinisisi nila yung sasakyan na maayos naman. Ang hindi nila naiintindihan kung ipinagpatuloy lang sana nila, magiging successful sila dun pa lang sa unang opportunity na pinasok nila. Kung mapapansin mo dito sa graph, hindi nagiging option ng mga successful na tao ang sumuko. Nagpapatuloy lang sila. Kaya ulit-ulit kong sinasabi na tuloy-tuloy ka lang. At dahil nagtutuloy-tuloy ka lang, palaki rin ng palaki ang nagiging resulta mo. Sa totoo lang, bonus lang talaga yung perang kikitain mo. Ang pinakamagandang benefit na makukuha mo sa tuwing nilalampasan mo ang development phase ay gumagaling ka. Nag-i-improve ang mindset at ugali mo. Nag-i-improve rin ang
skills mo. At dahil nag improve ang mga ito, yun ang pinakarason bakit kumikita ka ng mas malaki. Kaya ang mga totoong successful na tao, kahit mawala sa kanila ang lahat, kayang-kaya nilang ibalik ulit. Yun ay dahil sa lahat ng experience, skills at tamang mindset na nakuha nila sa loob ng ilang taon o dekada nilang ginagawa ang negosyo ng tuloy-tuloy. Ako mismo ay buhay na totoo na totoong magiging successful ka talaga kapag nag-stick ka lang dito sa Team Genuine Academy hanggang dulo. Hindi lang ako dahil parami pa ng parami ang mga nagiging successful sa Team Genuine Academy dahil sinusunod lang nila ako ng tuloy-tuloy. Nagsimula akong college dropout 2 beses at dati rin akong service crew. Sobrang dami kong pinagdaanan na discouragement at development phases dahil inabot ng 8 years bago ko nasabing successful na ako. Pero sa 8 years na yon, hindi ko sinubukang lumipat ng ibang opportunities. Hindi ko sinubukang mag-traditional business. Hindi ko sinubukang maging insurance agent, car sales agent, real estate, investment, o kung ano-ano pa. Magaganda ang mga opportunities na yan pero naiintindihan ko kasi itong 4 phases of success na tinuturo ko sa'yo. Kapag nagdesisyon ako na lumipat sa mga opportunities na yon dahil lang nahihirapan ako, babalik na naman ako sa simula. At dahil nagtuloy-tuloy lang ako at sinunod ko itong 4 phases of success, ngayon sa ika-10 taon ko sa negosyo, nabili namin ang aming dream house at dream car. Ang good news ko para sa'yo, hindi ka aabuti ng 8 to 10 years kung susundin mo lang ako ng tuloy-tuloy. Katulad na nabanggit ko sa'yo sa nakaraang lesson, kung susundin mo lang lahat ng mga tinuturo ko sa'yo ng tuloy-tuloy for the next 2 to 3 years, magiging mas mabilis ang success mo. Kaya sa tuwing dumadaan ka sa development phase, magtuloy-tuloy ka lang. Habang maraming sumusuko, magtuloy-tuloy ka lang para ikaw yung matirang successful sa huli. May kasabihan nga kami, matira mayaman. That's it. I hope marami ka natutunan dito sa video training na ito. Feel free to watch it again kung hindi masyado naging malinaw sa'yo and make sure na implement mo agad lahat ng mga natutunan mo. See you on the next video. Ayun. So, anong title ng video na pinanood natin, Ma'am Melissa? 4 phase of success, sir. Ano yung takeaways mo po doon? Sabi nga ni sir, pag may opportunity ka, kailangan kahit may discouragement or failure, kasi yung failure nga, doon ka nga matututo through learning experience, through learning. Madidevelop mo kung ano yung ano, tapos madidiscover mo. Kaya, ang result nun, kahit ano, successful ka through experience and discovery. Yan po, sir. Thank you. Ayun nga, nasabi din ni Coach Carl doon, adoptong ko na lang doon. Ang maraming sumasablay sa development kasi marami talaga sa mga tao, mas pinipili yung pinakamadali, yung mag-quit. Tama? Kung bakit sila Opo. paulit-ulit na nag-failure, kasi nga naghahanap sila ng opportunity. Tapos doon, kapag hindi kumita, scam. Diba sabi nga, yung real estate, investment, dropshipping, kung ano-ano pa man yung traditional business, lahat naman yun is may ginto. Lahat yun, kung nagtutuloy-tuloy nilang hukayin. Yun nga lang kasi, humihinto, ginagawa ng pinakamadali. Marami sa mga taong ginagawa yung pinakamadali, yung mag-quit. Yan. Kaya marami talagang hindi umano. Ayun, thank you sa pag-share, Ma'am Melissa. Yun, kay Ma'am Juliet, kaya po ba magsalita, Ma'am Juliet? Yun, sipag talaga ni Ma'am Juliet, no? Yun, marami naman natutunan, Ma'am Juliet. Aspect ka naman. Bago po kita tanungin, sabihin mo po muna, yung mga ilang bagay, ikaw bahala kung 1, 2, 3, 4, 5, yung ipinagpapasalamat mo itong mga nagdaang araw at saka ngayong araw. Gratitude. Nagpapasalamat po ako dahil muntik ng hindi makapasa yung anak ko sa ano sa grade 10 wala sir. Muntik na Nakapasa siyang hindi naman. makapasa. Hmm. Oo. Grade 11 na sa ngayon. Tapos kahit may mga problema ako, tuloy-tuloy pa rin. Hindi ako nawala ng pag-asa sa mga pangarap ko na
makatapos yung anak ko, pagpatuloy ko 'to yung nasimulan ko, at kahit na maraming mga rejection, pinagpatuloy ko pa rin, sir. Yun po. Okay, thank you sa pag-share. Yes, kailangan ikaw yung unang tao na maniwala sa pangarap mo bago maniwala yung mga tao na sa paligid mo. Dahil ikaw yung unang tao na nakakita ng pangarap mo bago yan makita ng mga tao na sa paligid mo. Yan. Magsisimula sa sarili. Ano yung naging takeaways mo po doon? Ma'am Juliet, yung parang pinakatumatak sa'yo sa huling training na pinapanood natin. Ngayon, sir, Yung huling video na pinanood natin, nabutan mo pa ba? yung praise, sir, yung 4 na praise of success. Kahit maraming rejection, sir, dapat ituloy-tuloy lang. Huwag makinig sa mga taong nag-ano sa'yo ng parang ano ba yun sa Negative. May mga parang sinasabing masama. Ayan. kahit may trabaho ako, kahit nahihirapan ako, pinagpatuloy ko pa rin 'to, sir. Yes, kayang-kaya mo po yan, Ma'am Juliet. Tama, tuloy-tuloy lang. Yun lang naman talaga yung ano eh. Yun lang naman talaga yung pinaka-top 1 formula papunta sa success. Tuloy-tuloy lang. Ano man yung pagdaanan natin. Yun lang talaga. Tuloy-tuloy lang. Yung Consistent. Mhm. na ano, i-ano ko lang sa module, mag-ano lang ako, review. Ayun nga po Yung eh, sa module. kahit na may access ka na sa starter course sa Team Genuine Academy na nakakatuwa, yung pagiging committed niyo po na gusto niyo pa rin maka-attend dito kasi most of the time, masarap umattend sa mga ganito. Unang-una, nakakatagpo tayo ng family. Nakakahanap tayo ng mga tao na katulad natin na makikinig at tatanggapin yung mga sinasabi natin. Natatanggapin kung sino ako at ano yung pagkatao ko. Tama po? Yes po, tama. Ganon din po ba yung nakakamdaman mo, Ma'am Melissa? Tama po? Kaya yung Yes, mga sir. taong nasa paligid natin, para sa akin lahat naman sila tamang tao. Hindi pa lang natin Opo. alam sa ngayon. Masarap lang sa pakiramdam na umaattend sa mga ganitong training kasi ito yung mga tamang tao na makikinig, tatanggapin kung sino ka at ano ka talaga. Kasi ako man din, alam ko yung pinanggalingan, alam ko yung sitwasyon nyo na mas malala pa nga yung pinanggalingan. Ayun, kaya naintindihan ko po kayo. Ang sarap umattend sa mga ganito. So next video na po tayo. Kaya yung mga ganitong training, sa mga taong hindi naniniwala sa inyo, wag na po kayo masyadong maraming explanation o magpaliwanag na mahaba sa kanila kasi hindi pa nila maiintindihan sa ngayon. Pero kapag nakikita na kayo, kumikita na rin na malaki, doon pa lang nila maiintindihan yan. Marami din sa mga kamag-anak ko na hindi naniniwala sa akin sa simula. Ngayon, bumibili na ng products ko. Kasi may pera na. Nakadepende talaga yung respeto at paggalang. So yun, video 11 na po tayo. Video 11, increasing your belief. Increasing your belief, parang ito yung paano mo patatasin yung paniniwala mo. So, play na natin. In this video, madidiscover mo kung gaano ka-importante ang belief o paniniwala para maging successful ka. Pero before we proceed, make sure na ibigay mong 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mo matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Isang araw sa isang giyera, nagpatawag ang isang wise general ng kanyang mga sundalo para magbigay ng motivational speech bago sila sumabak sa giyera. Lahat ng mga sundalo ay na-motivate maliban sa isa. Ang pangalan niya ay si Bogart. Napansin ito ng general kaya naman tinanong niya si Bogart kung anong problema. Ang sabi ni Bogart, pasensya na po kayo, General, pero hindi lang po talaga ako makapaniwala na mananalo tayo sa giyera. Sobrang dami ng mga kalaban natin at mas advanced pa ang mga baril nila at kagamitan kumpara sa atin. Wala tayong pag-asang manalo. Tinadhana na talagang matalo tayo. Biglang na-demotivate ang mga sundalong kasamahan niya nang marinig nila ito kay Bogart. Napaisip sila na tama nga naman si Bogart. Mas madami at mas malakas ang kagamitan o armas ng mga kalaban nila kumpara sa kanila. Imposible na manalo sila. Unti-unti silang nagpanik. Pero dahil matalino ang general na ito, tinanong niya ang mga sundalo niya, naniniwala ba kayo sa tadhana? Yes, sir.
ang sagot ng mga sundalo. Okay, kung naniniwala kayo sa tadhana, ganito ang gawin natin para malaman kung ano yung tadhana natin. Mag-toss coin tayo. Kapag tao ang lumabas, ibig sabihin mananalo tayo. Kapag ibon, ibig sabihin matatalo tayo. Tadhana lang makakapagsabi kung anong kalalabasan ng toss coin na ito. Sang-ayon ba kayo doon? Yes sir, sagot ng mga sundalo niya. Kaya naman nag-toss coin ang Vice General. At ang good news dahil tao ang lumabas. O nakita niyo ha, tao ang lumabas. Ibig sabihin itinadhana tayong manalo. At dahil doon nabuhayan ng loob ang lahat ng mga sundalo pati na rin si Bogart. Sobrang tindi ng paniniwala nila na mananalo sila dahil yun yung nakatadhana. Yun ang lumabas sa toss coin. Kinabukasan, sumabak na sila sa giyera. Marami sa kanila ang nasawi pero hindi sila sumuko. Ipinagpatuloy lang nila ang laban dahil naniniwala sila na nakatadhana silang manalo. Makalipas ang isang linggong pakikipaglaban, nanalo talaga sila. Natalo nila ang mga kalaban nilang mas madami at may mas malakas na kagamitan at armas kumpara sa kanila. Kaya naman nag-celebrate silang lahat. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga sundalo. Naghiyawan silang lahat sa sobrang saya. Pero napansin ni Bogart na yung Vice General ay nakangiti lang. Di tulad ng lahat ng mga sundalo na nagsisigawan sa tuwa. Kaya nilapitan niya ang Vice General at tinanong niya ito, Sir, hindi po ba kayo natutuwa na nanalo tayo? Bakit parang kalmado lang po kayo? Alam ko naman talagang mananalo tayo, sagot ng Vice General. Oo sir, alam rin po namin yun dahil tinadhana tayong manalo. Yun ang lumabas sa toss coin, sagot ni Bogart. Hindi yun ang dahilan, Bogart, sagot ng Vice General. Sabay inilabas niya ang coin o yung barya na ginamit niya sa pag-toss coin. Pinakita niya ito kay Bogart at laking gulat ni Bogart nang madiskubre niya ang sekreto ng Vice General. Nakita ni Bogart na parehas tao yung nasa barya. Wala namang ibon. So ibig sabihin baliktaran, tao yung barya. Alam kung mananalo tayo, kailangan ko lang paniwalain rin kayo na mananalo tayo. At dahil buong-buo ang paniniwala niyong mananalo tayo, yun ang pinakarason kung bakit tayo nanalo. So anong moral lesson ng kwento na ito? Belief comes first before results. Bago mo ma-achieve ang success, kailangan mo munang maniwala na ma-achieve mo ito. Kabaliktaran ito sa pinaniniwalaan ng mga taong hindi nagiging successful. Ang pinaniniwalaan nila ay to see is to believe. Mapapansin mo ito sa mga taong nasa paligid mo na hindi umasenso. Siguradong ganito rin ang paniniwala nila. Kaya huwag ka magtataka kapag sinabi mo sa kanila yung mga pangarap mo tapos hindi sila naniwala sa'yo. Kasi nga, naniniwala sila na to see is to believe. Kailangan muna magkatotoo yung sinasabi mo bago sila maniwala. Samantalang ang pinaniniwala ng mga taong nagiging successful ay to believe is to see. Kailangan mo munang maniwala bago magkatotoo yung pinaniniwalaan mo. Ang tanong, gaano kataas dapat ang paniniwala mo na magiging successful ka? Sapat na ba yung 50%? At least kalahati, di ba? Imagine mo ang senaryo na to. Sumakay ka sa isang eroplano para mag-travel and then sinabi ng flight attendant na 99% safe kayong makakarating sa pupuntahan nyo. 1% lang yung chance na mamamatay kayong lahat sa malagim na trahedya. Ang tanong, tutuloy ka pa ba? Kung ako, hindi na. Kasi kahit pa sabihin ng flight attendant na 1% lang naman yung chance na yon, paano kung yung flight na yun na pala na sinakyan ko yung 1%? Hindi ko i-risk ang buhay ko. Ganun din dapat sa paniniwala mo sa success. Hindi pwedeng 50-50. Hindi pwedeng 60-40. At hindi rin pwede kahit pa 99%. Kailangan 100% ang paniniwala mo. Dahil kung meron kang kahit na 1% na pagdududa, hindi ka magiging successful. Para maging successful ka, kailangan mo munang paniwalaan ng buo o 100% ang mga ito. Una, kailangan mong maniwala sa dropshipping business natin. Kailangan mong maniwala na magiging successful ka sa tulong ng negosyo na to dahil sobrang dami ng kumikita at naging successful dito. Ikalawa, kailangan mong maniwala sa mga produkto natin. Mas madali ka makakabenta kung naniniwala ka na effective at sulit ang mga produkto natin. Para mas madali kang maniwala sa mga produkto natin, dapat ikaw muna mismo yung makasubok. Kung nakatanggap ka ng surprise gift mula sa Team Genuine Academy, yung mga products na yun ang pwede mong gamitin mismo para masubukan mo kung gaano ito kaganda. Ikatlo, kailangan mong maniwala sa team natin, ang Team Genuine Academy. Kailangan mong maniwala na ang team na ito ang gagabay sa'yo para maging successful. Kailangan mong maniwala at i-implement ang mga training sa loob ng academy natin dahil ito ang magtuturo sa'yo kung paano maging successful. Ikaapat, kailangan mong maniwala sa mga coaches and leaders ng Team Genuine Academy. Sila yung expert pagdating sa negosyo natin dahil nagawa na nilang kumita at yung iba sa kanila ay naging successful na. Ikalima, kailangan mong maniwala sa sarili mo dahil nasa iyo ang susi ng success. Kahit anong training ang ituro namin sa'yo at kahit
kahit anong guidance, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, walang silbi ang lahat. And last but not the least, kailangan mong maniwala sa Diyos. Hindi importante kung anong relihiyon mo. Kailangan mong maniwala na inilagay ka ng Diyos sa Team Genuine Academy para umasenso at maging channel ng blessing sa maraming tao. Hindi aksidente na pinapanood mo ang video na ito ngayon. Pinapanood mo ito dahil sa isang punto ng buhay mo, nagdasal ka at humiling sa Diyos na magkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo. Ito na yung sagot sa mga panalangin mo. Kailangan mo na lang talagang maniwala na dito mo matutupad ang mga pangarap mo at kailangan mo na lang gumawa ng aksyon. So that's it. I hope na marami ka natutunan sa video training na ito and make sure to appreciate dahil napunta ka sa ganitong klase ng negosyo and implement mo lahat ng mga natutunan mo. See you on the next video. Yun. So, kay Ma'am Juliet naman po tayo. Ano yung naging takeaways mo doon, Ma'am Juliet, sa huling video na panood natin? Or ano yung pinakatumatak po sa'yo? Dapat nang magtiwala tayo sa sarili para maabot natin yung mga opportunity na dapat nating kailangan. Tapos yung mga produkto nga dapat ano ba yun, para maka ano ba yun? Sige, okay lang po yan. Tayo-tayo lang naman po yan. Tama yung produkto, sir, para Mm. maiano mo sa iyo na maganda yung produkto mo. Yan yung Yes. Kasi kapag 1% na hindi tayo naniniwala sa team natin, sa mga coach and leaders at saka sa products natin sa Dropshipping Business Center, kahit 1% lang doon, sablay na, nandoon yung pagdududa. Kaya kapag kumakausap tayo ng mga magiging clients natin o ng mga prospects natin, makakamdaman nila yun eh. Ngayon, tatanungin ko kayo, nakakaramdam ba kayo ng pagdududa sa akin? Every time na nagtitraining Hindi, ako. Hindi, hindi di na ba? po, sir. Hindi, Diba? sir. Kasi genuine. Yun, na napakahirap din sa akin nung nagsimula. Nakita niyo naman ang itim ko noon. Tapos nagbebenta ko ng Kojic na, nagbebenta ka ng itim-itim mo. Nagbebenta ko ng health products, ang pet-pet pa, nalalalim yung mga mata mo. Ngayon, kita na nila yung resulta. Mas nagiging madali na lang para sa akin na mabentahan sila kasi nakikita nila mismo sa akin. Kita naman, di ba? Tama po, Thank sir. you. Thank you, Ma'am Juliet. Yan. Kaya, yung yung ex mo, sinasabing hindi ka maganda, wala pong pangit. Wala ka palang pera sa ngayon. Pero darating yung panahon, kapag nakikita na yung mga post mo sa Facebook, hindi mo na kailangan pa silang kumbinsin. Sila na mismo lalapit na, who you? Hindi, huwag niyo po gagawin yun, ha? Hindi, Maging hindi humble, naman ganun. maging humble pa din tayo. So ako man din, nung panahong walang-wala ako, sabi ko noon, pag ako kumikita na ako ng mga malaking mga putang ina nito, mga sampal ko ng pera. Ganun kasi ako noon. Noon din ha. Pero nung nagkapera naman ako, hindi ko naman siya ginawa. Kasi doon ko nalaman yung na inihanda ko ng Diyos sa bagay na gusto ko. Kasi kung ganun yung ugali ko, yung pag-ugali ko, tapos dadalhin ako sa success, ang pangit ang image ko. Tama po. Yan. Kasi Oh, tama ako po, yung sir. magiging mirror o salamin ninyo na baka yun yung ma-adapt ninyo sa akin. Yun yung matutunan ninyo sa akin na hindi dapat na pumalat yung mga ganong pag-uugali. So yun, thank you sa pag-share, Ma'am Juliet. Ano yung nakikita mo sa sarili mo in the future, 2 years from now? 2 taon, mula ngayong araw na to, 2 taon na lilipas, ano yung nakikita mo sa sarili mo na gusto mo maging? Improve, sir. Improve myself. Mhm. Maano ko yung mga pangarap ko matutupad ko. Ganun po, sir. Yes. Yung tipong kumakain ka na sa restaurant, tama? Na nakakapag-travel ka na din, kahit na dito na lang muna sa Pilipinas, tama? Na mas mahaba na yung oras mo na kasama mo yung anak mo, tama po? 2 years Opo. from now, ganun mo ba nakikita yung sarili mo? Yes po, sir. Isulat niyo po yung mga yan. Isulat niyo po yan mga yan sa papel ninyo na palagi ninyo nakikita. 2 years from now, ano yung gusto kong maging na mga bagay na makukuha ko. Yan.
na mga bagay na magagawa ko at mabibili ko. Yung mga bagay na gusto ko. Isulat niyo po lang po yan sa papel kasi yan yung magtatanda na ito pala yung mga bagay na gusto ko. So yun, thank you po sa pag-share, Ma'am Juliet. Kay Ma'am Melissa, ayun, ano po yung title ng video na pinanood natin? Believe on yourself po. Will it come first? Tama po. Opo. Ayan. Opo. Ano yung naging takeaways mo po doon? Siyempre, kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, paano ka magiging successful? Kailangan lahat ng bagay, kailangan mong paniwalaan. Maniwala ka muna sa sarili mo. Aside from, tapos kung ano yung sino yung nakapaligid sa'yo, paniwalaan mo pa rin. Sa mga coaches, kung ano yung tinuturo nila. Yun lang, sir. Thank you po. Ano yung sinabi ni Coach Carl doon na pinaniniwalaan ng mas maraming tao? Sige, open ka po ng mic, di ka po namin marinig. Ano yung pinaniniwalaan ng maraming tao, Ma'am Melissa? Ano po, sir? Ano yung pinaniniwalaan ng maraming tao? To see? To see is to To see. believe. lang. To see is to believe. So, tayo, dito sa Team Genuine Academy, ano yung dapat unang paniwalaan natin? Yourself. To believe is to see. To Kailangan see. na munang maniwala bago natin, Parang, bago ka, bago natin makita. makita. Maniwala na muna Opo. tayo. Kasi ako Opo. man din, naniwala lang din muna ako na kikita din ako ng 50,000. Makakabili din ako ng sarili kong laptop. Magkakaroon din ako ng mga sarili kong lamesa, sarili kong upuan, sariling opisina, na lahat is dito naniwala. Dito nang galing yun. Sa isip, naniwala na po muna ako na darating yung time is makakasama ko din yung anak ko, na darating yung time mabubuo ulit yung pamilya ko, na darating yung time is makakapagsamba ko na hindi wala akong pangamba na naibibigay ko yung tithes na meron ako. Yan kasi ayun nga, kasama si God sa mga achievement ko. Unang-una sa lahat. So yun, I hope na maraming natututunan. Next video na tayo. Thank you po sa pag-share, Ma'am Melissa. Uy, tapos na pala tayo sa sa module 1. So module 2 na pala tayo. So bago to, panoorin natin to. Hello my friend, congratulations dahil natapos mo na ang module na ito. Alam ko na excited ka pang matuto at excited ka na rin na i-implement ang mga natutunan mo. Pero bago ka magpatuloy, maglaan muna tayo ng oras para makapag-relax ka. Ang goal ng very short relaxation exercise na ito ay maiwasan natin yung information overload at pagka-overwhelm. Ito yung tipo na ang dami mong nang alam pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Hindi mo alam kung alin yung una mong gagawin. Hindi mo alam kung paano mo to matatapos. Yun yung iniiwasan natin na mangyari. Kaya sobrang importante ng exercise na ito dahil kung makakabalik ako sa nakaraan nung nagsisimula pa lang ako sa negosyo, isa ito sa i-implement ko para mas mabilis akong maging successful at less ang stress ng pagiging successful ko. Bago tayo magsimula, napaka-importante na gawin mo muna ang mga ito. Una, kailangan ay naka-earphone, headset, or earbuds ka. Ito ay para marinig mo ng klaro ang mga instructions na ibibigay ko sa'yo. Iwas na rin sa mga distractions sa paligid. Ikalawa, kailangan mong ilaan ng 100% ng focus mo dito. Kung nagdadrive ka ngayon o may ibang ginagawa, ipagpatuloy mo na lang ang exercise na ito kapag tapos ka na sa ginagawa mo. At ikatlo, pakinggan mo ng maigi at sundin mo lang ang mga sasabihin ko. Medyo weird ito sa simula, pero katulad ng sinabi ko kanina, kung makakabalik ako sa nakaraan, isa ito sa i-implement ko para mas mabilis akong maging successful. Kung gusto mong maging mas mabilis ang success mo at mas konti ang stress, seryosohin mo itong short and simple exercise na ito.
Kung ready ka na, magsimula na tayo. Ang unang kailangan mong gawin ay ipikit ang mga mata mo. Sit up straight at pakinggan mo lang ng maigi ang mga sasabihin ko. Take a deep breath. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One last time. Inhale. Exhale. Imagine mo ang sarili mo na relaxed at magaan ang pakiramdam. Once again, take a deep breath. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One last time. Inhale. Exhale. Pwede mo nang imulat ang mga mata mo. So that's it. Sobrang simple lang ng exercise, di ba? Once again, congratulations dahil natapos mo na ang module na ito. Proud na proud ako sa'yo. Pwede ka nang mag-proceed sa kasunod na module. Ayun. So, napaka-importante niyan ng relaxation exercise kasi kapag naiinis at nagagalit tayo, pag mataas yung emotions natin, nakakapag-isip tayo ng mga bagay na hindi maganda. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi na maganda. Nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi maganda. Kapag naramdaman ninyong naiinis kayo, nagagalit kayo, or mataas yung emotions ninyo, pumunta lang kayo sa may isang gilid. Tapos gawin nyo yun na inhale, exhale lang para bumaba yung emotions. Makapag-isip kayo na maayos. Kasi kapag mataas yung emotion nyo, naiinis kayo, nagagalit kayo, tapos bigla kayo nagsalita, yung bibitawan ninyong salita sa tao, tatatak na sa kanya yun. Panghahawakan niya ng pangmatagalan na panahon yan. Na alam ko na isa ka din sa mga tumanggap na mga masasakit na salita. Kapag ganun, doon napapasok yung success principles na seek first to understand na bago natin husgahan yung tao, kailangan intindihin na muna natin. Kasi baka mataas lang yung emotions niya. Pwede natin siya tanongin na, LV, bakit may nasabi sa akin? Kahit na sobrang sakit ng sinabi niya sa akin, yun yung power ng awareness. Sa Enlighten, mas matututunan niyo ito. Workshop yun, 2 days and 2 nights. Yun. 2 days siya. 2 days workshop. Yun, bago tayo mag-proceed sa module 2, ano yung masasabi mo, Ma'am Juliet, sa mga nadaanan nating training ngayong gabi? Maganda ba o sobrang maganda? Sobrang maganda, sir, dahil may natutunan po ako dito. Nakakapag-take down notes ka po? Nakakapagsulat? Yung iba, sir, hindi ko naisulat kanina kasi may trabaho ako eh. Ano ko lang po, review ko lang sa module. Okay lang po yun. Kaya kahit na may trabaho ka nga po, talagang humahanga ako sa inyo. Grabe. Yan yung pagiging committed po. Yan. So lahat yan magbubunga sa dulo. Lahat ng ginagawa ninyo. Yan. Thank you po sa pag-share, Ma'am Juliet. Meron kang pang gustong sabihin or meron kang gustong itanong bago ako mag-proceed kay Ma'am Melissa? Tanong or gustong sabihin? Wala pa sa ngayon? Hello? Naririnig po ako, Ma'am Juliet. Po, Meron ka pang gustong sabihin or meron kang gustong itanong, Ma'am Pag Juliet? tinanong mo, Bob, Bago ko, wala wala na. na, sir. Okay po. Wala Okay. na. Okay po, okay po. Yun. So, kay Ma'am Melissa, ano po yung masasabi ninyo sa mga dinaanan nating trainings ngayong gabi? Maganda ba o sobrang maganda?
sobrang maganda sir kasi yung exercise, Mm. yun ang kailangan ko. Yung Ayun. Oo, para at least mabawasan yung ano, ma-relax yung isip. Kahit ang Yes. daming iniisip, yun lang sir. Yun ang Oo. maganda. Meron pala yun. Meron, 1 minute Oo, yung relaxation oo. exercise. Opo, sir. Na-realize mo din po, no? Yung Oo nga, malaking tulong yun. Yung, malaking tulong yun, in fairness. mm, nababawasan din yung depress natin, yung stress, yung relaxation exercise. Na Opo, lalo maiwasan na din yung pag heart attack, ano, yung oo, lalo na pag full-time, ano ka, mamshi, housewife. full-time mamshi, no? Oo, Mm. Na ayun nga katulad ng sinabi ko sa inyo, ilaha yung mga itinuturo ni Coach Carl dito na hindi lang talaga income, more on mindset, personality development, at saka nagagamit natin ito sa pang-araw-araw natin. Yan. opo. Kaya sinasabi nila na hindi maganda yung Team Genuine Academy. Ano ba yung focus nila? Yung Oo nga. yung sa module 1 pa lang, hindi sila aware na unti-unti tinutulungan sila ni Coach Carl na tulungan yung sarili nila na hulmahin na muna kasi nga yung mga pananaw natin is hindi pa naman ganon. Di ba marami tayong realization? Ano po yung naging realization mo, Ma'am Melissa, pagkatapos po natin panoorin itong module 1? Ako, ano, magtiwala sa sarili. Kasi yun yung mostly na nagiging, ano tayo, hinder, yung hadlang sa ano natin, magiging successful. Kasi ang dami mong, dapat hindi ko gagawin to or ganyan ba? Gagawin ko kaya yan, mga ganon. Mga tanong ba? Pero kung naniwala ka sa instinct mo at saka believe mo, siguro may apply mo yon. Kasi nga through learning, through experience, may learning. Yun yun, sir. Thank you po, Ma'am Melissa. Ikaw, Ma'am Juliet, ano po yung na-realize mo doon sa mga nadaanan na nating trainings video ni Coach Carl? Tulad din kay Ma'am Shasha na lang, yung Shasha. Ma'am Shasha. tulad din kay Ma'am Shasha na patawad, tapos magtiwala sa sarili. Yung mga taong nag-ano sa'yo, dapat huwag mo na lang silang intindihin. Dapat yung sarili mo talaga para ma-improve mo pa yung ano pang mga malalaman mo dito, ipagpatuloy lang yun po. At yung tiwala po yung tiwala din sa inyo po nagtuturo kayo sa amin, yun po dapat nag-trust ng buong buo. Yun po. Thank you po, Ma'am Juliet. Para naman po sa akin, tama po kayo, na-appreciate ko po yung nakikita niyo yung ginagawa ko na instead na nagbebenta na lang ako ng products, nagpapa-enroll na lang ako sa Team Genuine Academy. Na grateful ako kasi nakita mo po yun, na naglalaan ako ng oras para sa inyo. Kasi ang goal ko naman talaga, unang-una, is magawa ko din makatulong ng ibang tao. Kasi alam ko yung sitwasyon ng pagiging mahirap na nakikita ko ngayong sitwasyon ko sa inyo na posible. Ayun nga yung sinabi ni Coach Carl, kung gusto ko daw makabawi sa kanya, kung ano yung ginawa, tulong na ibinigay niya sa akin na nagawa ko tulungan yung sarili ko, yun yung ibinibigay ko sa inyo. At kapag nagawa ko kayong, nakikita ko na rin kayong kumikita na malaki, tapos nagagawa niyo na rin makatulong sa iba, sino yung unang-unang matutuwa? Ako. Na ang sarap ng feeling na, uy, si Ma'am Shasha, si Ma'am Juliet na nakakatuwa, kumikita na rin ng malaki, tapos nakakatulong na rin sa ibang tao. Di ba ang sarap ng pakiramdam ng gano'n? Yan, kaya natutuwa ko kasi nakita mo po yun, Ma'am Juliet. Yan, naglalaan ako ng oras kahit na ano. Yun nga lang, hindi sapat talaga yung 2 hours, pero natutuwa ko na yun. So module 2 na tayo kasi baka magkaiyakan pa tayo dito, no? Nararamdaman ko parang gustong lumuha. Na-appreciate yung na-appreciate ko si Ma'am Juliet sa sinabi mo. So yun, video 2, lagay nyo dyan, Business 101. Business 101, tapos video 1 tayo, entrepreneurship. Entrepreneurship. Yan. Video 2, module 2, Business 101.
So, sabihin lang kung ready na. So, play. In this video, pag-uusapan natin kung paano mo mababago ang mindset mo mula sa pagiging empleyado papunta sa pagiging negosyante. Pero before we proceed, make sure na ibigay mo ang 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mong matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Ito yung katotohanan dito sa mundo. Ang mga negosyante lang talaga ang nagkakaroon ng time and financial freedom. Pero bago tayo magpatuloy, ano ang ibig sabihin ng time and financial freedom? Ang ibig sabihin ng time and financial freedom ay nabibili mo yung mga bagay na gusto mong bilhin. Mapadamit, sapatos, bags, smartphone, alahas, hanggang sa bahay at lupa at mga sasakyan at napakarami pang iba. Napupuntahan mo ang mga lugar na gusto mong puntahan. In short, yung mga travels. Nakakapag-travel ka dito sa Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa ng mag-isa o kasama ang pamilya mo. Nakakain mo ang mga pagkain na gusto mong kainin. Hindi mo na kailangan pa tumingin sa presyo ng mga pagkain binibili mo dahil alam mong kayang-kaya mo itong bayaran. Natutulungan mo ang mga taong gusto mong matulungan. Imagine kung mabilhan mo yung mga magulang mo ng sarili nilang bahay, tapos sasakyan na may driver pa. Imagine kung nakakapag-donate ka ng malaking pera sa charities. Imagine kung nakakapag-donate ka ng malaking pera sa simbahan nyo. Gaano karaming tao ang matutulungan nun? At ang pinaka-importante sa lahat, nagagawa mo ang lahat ng yan anytime and anywhere na hindi mo kailangan tumingin sa laman ng bank account mo dahil alam mong sobra-sobra ang laman nun. Yan ang ibig sabihin ng time and financial freedom. Na-imagine mo ba kung meron ka ng time and financial freedom? Pero bakit ang mga negosyante lang ang nagkakaroon nito? Bakit hindi yung mga empleyado? Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang magbigay ng disclaimer. Walang problema sa pagiging empleyado. Ang problema ay kapag natiling empleyado ang mindset mo, pang-empleyado pa rin ang magiging income mo. Hindi ko goal sa training na ito na maliitin ang mga empleyado dahil naging empleyado rin ako dati at wala naman tayong karapatan magmaliit ng kahit na sino. Gusto ko lang maunawaan mo kung bakit kailangan maging negosyante ang mindset mo kung gusto mo magkaroon ng time and financial freedom. Alam mo ba na ang education system natin ay designed para gawin tayong empleyado? Kung mapapansin mo sa school, di ba bawal pumasok ng late? Sa trabaho, ganun din. Sa school, may seating arrangement. Sa trabaho, ganun rin. Lalo na kung office-based ka. Sa school, kailangan ng ID para makapasok. Sa trabaho, kailangan mo rin ng ID. Sa school, may uniform. Sa trabaho, may uniform din. Sa school, bawal mong questionin yung teacher mo. Sa trabaho, bawal mong questionin yung boss mo. Sa school, kapag nagkamali ka, pagagalitan ka. Sa trabaho, ganun rin. Sinasabi ko lang ito sa'yo para maging aware ka sa mindset na meron ka ngayon, lalo na kung matagal ka ng empleyado. May kasabihan nga na hindi mo magagamot ang sarili mo kung hindi mo naman alam na may sakit ka pala, di ba? Pero huwag ka mag-alala dahil unti-unti naman nating babaguhin ang mindset na ito sa tulong ng mga lessons dito sa Team Genuine Academy. Isa sa pinakamalaking pinagkaiba ng empleyado sa negosyante ay ang empleyado ay tumatrabaho para makasurvive. Samantalang ang negosyante ay tumatrabaho para sa pangarap. Walang problema sa pag-survive dahil yun naman talaga ang basic need ng isang tao. Ang goal ng training na ito ay maunawaan mo ng maigi ang mindset ng pagiging negosyante. Marami kasing mga baguhan sa negosyo ang kinukumpara ang pagiging negosyante sa empleyado. Buti pa daw sa employment dahil basta magtrabaho ka lang ng 15 to 30 days, may sahod ka na. Samantalang sa negosyo, minsan ilang buwan na, maliit o wala ka pa rin kinikita. Pero may napakalaking bagay na hindi nila maunawaan. Magkaiba ang rewards ng empleyado at ng negosyante. Ang ginagarantiya ng pagiging isang empleyado ay makasurvive ka everyday. Yung makakain ka ng 3 beses sa isang araw. Yung may pambayad ka sa bills tulad ng tubig, kuryente at internet. Pero hindi porket nakakasurvive ka ay maganda na ang buhay mo. Napakaraming empleyado dito sa Pilipinas ang kinakapos. Madalas kahit nag-OFW na, ganun pa rin. Kinakapos pa rin at may kasabay pang homesick. Dito na pumapasok yung tinatawag na employment rat race. Ibig sabihin, kumikita na lang tayo para lang magbayad. Paulit-ulit na sahod, bayad, tapos kakapusin tayo dahil sobrang liit ng sahod, kaya mangungutang. And then, sahod, bayad, utang, sahod, bayad, utang. Paulit-ulit na lang na ganun. Ito yung naramdaman ko noong nagtatrabaho pa ako. Pakiramdam ko kahit anong pagsusumikap ko, walang nangyayari. Hindi na nga ako nakakaipon, nagkakautang-utang pa ako. Kaya nasabi ko sa sarili ko na ayaw kong tumanda ng ganito. Ayaw ko na maging katulad ako ng karamihan na tumanda ng kakakayod na hindi man lang nila na-enjoy yung mga
pinaghirapan nila. Baka yun rin ang rason kung bakit andito ka sa Team Genuine Academy ngayon. Dahil sawa ka na sa pagiging empleyado at gusto mong matupad ang mga pangarap mo. Pero bakit ganito? Bakit merong employment rat race? Dahil ang employment ay designed para makasurvive ka lang at hindi para magkaroon ng time and financial freedom. Dinisenyo ang employment para magtrabaho ka na magtrabaho hanggang sa tumanda ka at umasa na lang sa pension. Kung may kakilala kang pume-pension, sapat rin ba yung pension nila para magkaroon ng magandang buhay? Di ba madalas hindi rin naman? Isipin mo ito ng maigi. Kung pasasahurin ka ng isang kumpanya ng sobra-sobra, hindi ba makakaipon ka? At kapag nakaipon ka, posible na umalis ka sa pinagtatrabahuhan mo at magtayo ka na lang ng sarili mong negosyo na magiging kakompetensya nila. Yun ang isa sa mga rason kung bakit may tinatawag na minimum wage. Sahod na sapat lang pero hindi naman talaga sumasapat dahil sa inflation rate. Mas mabilis nagtataas ang mga gastusin kumpara sa sahod ng mga empleyado kaya palaging kinakapos. Samantalang ang pagiging negosyante naman ay designed para magkaroon tayo ng time and financial freedom. At sa pamamagitan nito, ma-enjoy natin ang buhay. Isang beses na nga lang tayo mabubuhay, bakit naghihirap pa? Kapag nagawa natin yumaman at umasenso, hindi lang naman tayong nakikinabang, di ba? Ang pinakaunang makikinabang ay ang pamilya natin at the same time makakatulong pa tayo sa maraming tao. Ito ang disenyo ng pagiging isang negosyante, pero hindi madali. Sa totoo lang, mas mahirap maging negosyante kaysa empleyado. Mas maraming responsibilidad ang isang negosyante. Maraming hindi maniniwala sa iyo sa simula. Madalas mismong pamilya mo pa ang hindi maniniwala at hindi susuporta sa iyo. Marami kang isasakripisyo sa simula, pero bakit hindi madaling maging negosyante? Uulitin ko, ang pagiging negosyante ay designed para magkaroon tayo ng time and financial freedom. At ang freedom na ito ay hindi madaling kunin. Dahil kung madali lang itong makuha, lahat sana tayo mayaman at asensado na. Sinadya talaga ng Diyos na mahirap ang pag-asenso dahil alam niya na hindi lahat ng tao willing dumaan sa hirap. Katulad na nabanggit ko kanina, magkaibang rewards ng empleyado at ng negosyante. Mahirap maging negosyante pero ang mga negosyante lang ang yumayaman. Mas madaling maging empleyado kumpara sa pagiging negosyante pero kahit kailan, hindi mo magagawang yumaman dahil minimum wage lang ang kinikita mo sa pagiging empleyado. Kaya palagi mong tatandaan ang quote na ito. If you are willing to do only what's easy, your life will be hard. But if you are willing to do what's hard, your life will be easy. Lahat ng madaling makuha, hindi nagtatagal. Kaya yung mga mahilig sumali sa scams, kumikita sa simula, pero nalulugbok sa utang, nasisiraan ng reputasyon, nakukulong, at minsan ipinapapatay pa ng mga naloko nila. Pero kapag pinaghirapan mo ang isang bagay, sinisigurado ko sa iyo na magiging sulit ang lahat sa huli dahil yun ang nararanasan namin ngayon. Isa rin sa mga pagkakamali na pinaniniwalaan ng mga baguhan sa negosyo natin na yung kasabihan na you are your own boss. Tama na sana ito kaso may kulang. You are your own boss and also your own employee. Dahil sa negosyo natin, wala kang magiging empleyado dahil ang magkakaroon ka ay mga business partners. Dito sa negosyo natin, ikaw ang boss dahil hindi mo naman boss ang mentor or leader mo, pero ikaw rin ang empleyado ng sarili mong negosyo dahil kapag di ka trumabaho, wala kang kikitain. Ang tamang mindset sa negosyo natin ay mag-isip at mangarap ka bilang negosyante pero magtrabaho ka ng tuloy-tuloy na may kasamang matinding sipag na parang empleyado. Kung ikaw ay isang empleyado ngayon, kung ano yung sipag na binibigay mo sa pagtatrabaho para sa ibang tao, dapat ganun rin o mas matinding sipag pa ang ibigay mo sa pagtatrabaho para sa mga pangarap mo. Dahil pangarap mo na yung tinatrabaho mo dito sa negosyo natin. Meron ng biro dati na kapag signal number 3 or 4 na ng bagyo, saka pa lang nawawala ng pasok ang mga empleyado. Hindi ko alam kung ganito pa rin na nangyayari sa panahon ngayon, pero ang gusto kong maintindihan mo dito ay ito. Sa pagtatrabaho sa minimum wage, nagagawa mong pumasok kahit may bagyo at kahit pa minsan masama na ang pakiramdam mo. Di ba dapat mas matindi ang sipag mo para sa pagtatrabaho para sa mga pangarap mo? Bago tayo matapos, gusto kong i-share sa iyo ang quote nito. Entrepreneurship is living a few years of your life like most people won't so that you can spend the rest of your life like most people can't. Ang ibig sabihin nito, sa pagiging negosyante, marami kang gagawin, isasakripisyo at babaguhin sa sarili mo ng ilang taon na hindi gagawin ng karamihan ng mga tao para magkaroon ka ng magandang buhay sa future na hindi mararanasan ng karamihan ng mga tao. So that's it. I hope marami kang natutunan dito sa video training na ito and feel free to watch it again kung hindi masyado naging malinaw sa iyo and make sure na implement mo agad lahat ng mga natutunan mo. See you on the next video. Ayan. So, ano yung title nun, Ma'am Melissa?
ng huling video na ipinapanood natin? Entrepreneurship po, sir. Entrepreneurship. So, ano yung naging takeaways mo doon? Ano po, yung sabi nga ni Sir Carl, yung pagiging ay yung gaya ng empleyado at saka negosyante. Pag empleyado ka kasi, meron kang boss. Pag negosyante ka, ikaw yung boss, ikaw yung empleyado. Parang sa isang parang mostly kasi ang pag-empleyado ka kasi nagtatrabaho ka na lang para sa mga panggastos mo, while yung sa negosyante ka, hawak mo yung, kumbaga, hawak mo yung oras mo, hawak mo lahat. Kaya iba yung ng empleyado at saka negosyante. Yun, sir. Nakakanasan niyo po? Feel niyo? Opo. feel ko. Yan. Kaya nga, yun nga, maganda din yung naintindihan ko naman po kaya, yun din yung reason kung bakit gusto ko pa po kayo makilala lahat dito. Katulad ni Ma'am Juliet, di ba? Na empleyado siya ngayon. Pero yung pagiging empleyado niya, siya din yung boss ng business niya. Mas sinisipagan niya yung paglalaan niya ng oras. Na kahit 2 hours lang yung libre niya, na aralin yung Team Genuine Academy niya. Pero full time niya naman ginagawa, 2 hours talaga. Daig niya pa yung mga full time talaga na mas mahaba yung oras na mag-ML, mag-Facebook, mag-TikTok, mag-YouTube, at kung ano-ano pa yung mga ginagawa ng mga bagay-bagay. Yan, hindi naman mahalaga kung part-time o full-time. Kasi may mga full-time na wala namang ginagawa pero hindi naman tumatrabaho. Yun nga yung katulad ni Ma'am Juliet na kahit na empleyado siya, pero yung utak niya kahit 2 hours lang, full-time negosyante siya na ibinubuhos niya talaga. Kaya na-appreciate ko talaga yung mga ganitong tao. So yun lang naman, Ma'am Melissa, sa ngayon, susunod na lang tayo sa Sunday ulit. Okay lang po? Proceed tayo sa Sunday. Nakakapag-screenshot ka naman po ng mga sinasabi ni Coach Carl. Opo, sir. I-review mo na lang. Nga pala, yung day 1 natin, tapos itong day 2 natin, naka-record ito. Ngayon, meron akong YouTube. Pwede mo din panoorin yun doon. At saka makikita mo din doon yung mga nag-enroll sa starter course na kinakausap ko din ino-orient ko. Iba't ibang klase ng tao kinakausap ko. Na nakakatuwa lang, no? Na yung dating walang pangarap sa buhay, na kung sino-sino ng tao yung kinakausap. Ayan. Kaya grateful po. Sayang na wala si Ma'am Julian, naubusan yata ng load yun. Sana makahabol pa, tapos na tayo. So, Sis LB, baka meron kang gustong sabihin sa pinakamamahal kong babae bago tayo matapos. Sige. Gusto ko lang din pala ipaalam, Ma'am Melissa, kung bakit ko siya ipinapa-attend si LB Mosikera. Kasi ayun nga, nasa pa lang siya, developing ng pagiging leadership. Bali, inoobserbahan niya yung mga ginagawa ko na sabi ko, mag-observe ka lang, tapos mag-take down notes ka din. Kasi, kaya pala hindi sila nagsasalita. Observe lang po. Observe lang talaga. Kasi i-apply din naman po nila sa team Hello, nila. ma'am. Sige, salita ka, LV. Baka meron kang gustong sabihin. Ayan, magandang gabi sa iyo, Ma'am Shasha, and thank you, Hello, DL Chris. Ayan, so nag-o-observe lang po talaga ako kasi yung mga ginagawa niya ina-apply ko. Ina-apply ko din sa may sariling team din ako. And ayan, nagga-gather din ako ng mga experiences through sa ginagawa ni DL Chris. Ayan, kasi isa din siya sa naging mentor ko dito kaya ako nagkaroon ng resulta din sa Team Genuine Academy. So 1 year pa lang ako mahigit. And yun, ang masasabi ko lang, Ma'am Sha, is magtuloy-tuloy ka. Ayan. Nasa development pa lang din ako or delight pa lang ata din. So, may mga discouragement. Ayan, nag-up and down din talaga ako, Ma'am Sha. So, hindi din talaga consistent yung naging income ko. Pero, grateful kasi sa tulong ng ating mga mentor and coaches dito sa Team Genuine Academy. So, na-hit ko din yung mga akala ko dati is napaka-imposible. And isa si DL Chris nagpalabas din ng aking alter ego kasi isa akong introvert na tao, mahiyain sobra.
Yan, di ayaw ko makipag-usap. Mahiyain din ako, So, ma'am, sa totoo lang. So ayan, Parehas made-develop yan tayo. dito. Kaya tuloy-tuloy lang. Kasi ako man dati, wala nga akong ibang tinuturing na friend dati, kundi yung kapatid ko at yung nanay ko at yung anak ko. Ah, Napaka-selective kong tao, hindi ako basta-basta nagkipagkaibigan, hindi ako basta-basta nagpapapasok ng tao sa buhay ko. Kaya yun, wow, para ang hirap para sa ang akin na swerte ni ano. sir. Opo. 13 Ay, years, walang relationship yan. ang swerte mo, Dahil sir. lang din yun sa trauma, ayan. Pero yung Oo. trauma ko na yun sa past, nagamot dito sa Team Genuine Academy. So, ibig sabihin, hindi lang business yung matutunan natin dito sa Team Genuine Academy, kundi pati na din sa development ng ating sarili talaga. And Opo. from introvert na tao, napapunta na tayo sa leadership. O, di ba? Para ang layo na din Opo. pala. Ang Opo, layo ko ma'am. na din pala sa dating ako. Kaya yon, ang masasabi ko lang sa inyo, tuloy-tuloy lang. Nandito na tayo sa opportunity na to. Sabi nga ni Coach Carl, kung ma-reject man tayo, it's okay, move on dahil tayo yung may dala ng opportunity. I-share na lang natin. So, walang Opo, mawawala opo. sa atin. Kaya tuloy-tuloy lang, try and try. So, may success na naghihintay sa ating lahat. Iba-iba man yung phases ng journey natin. So, appreciate lang yung mga progress natin. Basta tuloy-tuloy lang. Yes, ma'am. Yan lang. Thank you, ma'am. Opo. Ayun. Next, LV, ano yung observe mo o ano yung masasabi mo sa ginagawa kong training na ito? Kasi first time ko din po ito, Ma'am Shasha, na gumawa nito kasi most of the time, may bayad po talaga yung mga training ko na ganito. Kaya sabi ko hindi, Ah, libre kong ibibigay. ay, Ngayon, Sis LV, ano yung masasabi mo sa ginagawa ko sa mga training na ganito? Ano yung mga Ah, naobserbahan mo? yes, ang masasabi ko lang talaga is napaka-grateful ko na siya yung naging partner ko. Hindi lang sa ano kundi sa realidad ng buhay talaga. Ang dami kong natutunan kasi itong ginagawa niya, kanya lang 'to eh, flow lang niya 'to. So, siya yung nakaisip nito kaya sabi ko nga na-affirm ko din naman siya, sabi ko, "Ang galing mo, naa-amaze ako sa'yo." Kasi alam ko kasi yung mga trainings niya sa amin na mga ano na nga, na mga dine-develop na nila, iba din 'tong ito eh, parang instant 'to eh, mm. instapera nga. Yung Oo nga. yung ito talaga yung parang ano, impromptu, yung kanya lang na idea 'to na paano niya gawin, paano niya maipakita sa mga, Instapera student na nag-top up into, SP kasi yun naman kasi talaga ang sa Team Genuine Academy, bago lang kasi itong course na ito na Instapera. So, sobrang na-amaze ako kasi ang dami niyang ideas na kusang lumalabas dahil gusto niyang makatulong sa mga tao. Gusto niyang bigyan kayong lahat ng assurance na magkaroon talaga ng resulta dito sa business. So, DL Chris, Opo. congrats. Ayun, thank you. Sa totoo nga Ayan, bumalik lang, na si ano, si Ma'am si Juliet, Ma'am Jo. ah, nung na-receive ko yung mga chat na yan sa group chat, kasi nga bago pa nga lang talaga, nasa trial and error pa din talaga ako. Ano yata ako, naghang. Nasa trial and error ako. Yung sumasagot at saka tumatawa ako dun sa may group chat, medyo unti-unti gumugulo na yung takbo ng isip ko nun. Hanggang sa dumating na naramdaman ko nanginginig yung laman ng katawan ko, tapos tumataas yung emotion ko. Sabi ko sa cellphone ko, bitawan na muna kita. Kasi ayun nga, sinabi ko nga, baka meron pa ako masabi na hindi nila magugustuhan or makagawa ko ng mga bagay na hindi magugustuhan. Kinabukasan, tsaka ko binasa yung mga chat. Nabasa ko din yung chat mo, Ma'am Shasha. Kaya sabi ko, Opo. paano ko, nanalangin muna ko, Lord, bigyan niyo po ako ng Naksan yung kaalaman. power bank ko. Bigyan niyo ako ng kaalaman, bigyan niyo ako ng karunungan. Paano ko po sila magagawang tulungan? Doon. Yun. Tapos noon, binigyan ako ng wisdom na ito yung mga sabi mo. Wait Tapos lang, ito baby. yung mga gagawin mo. Hindi pa Yun, ako naliligo. God will provide talaga. Tapos noon, maya gumawa ka agad daw ng structure. Sige, ganito yung gagawin natin. Alam ko, hindi lahat tatrabaho talaga. Diba? Tulad ng sinabi ko, hindi talaga lahat tatrabaho. Hindi lahat willing magbigay ng commit. Hindi ko kayang tumulong sa mga taong hindi nila kayang tulungan nila. Si Ma'am Mary Jane, gustong-gusto ko talagang isama natin, di ba? Pero nakikita naman ninyo, sinabi niya sa group chat na, di ba? Yun Opo. nga, na Biglang nagbago yung biglang nawala. isip. Hindi talaga willing Opo. lahat is magbigay. Yan, kaya sobrang na-appreciate ko po kayo. Na lahat ng ito, maraming mga coach and leaders
ng Team Genuine Academy na sumasablay pa sa ano na to, sa Instapera. So ako din naman yung mga nagtitraining nito, ako yung mga nagta-trial and error na soon i-apply din ito sa loob ng Team Genuine Academy. Yung mga ganitong training. So thank you. Ma'am Melissa, bago tayo matapos, meron ka pang gustong sabihin or meron ka pang gustong itanong or okay ka na? Okay na ako, sir. Review Thank you, mo na ma'am. lang Nice review mo na meeting lang you, yan. ma'am. Kasi nagtataka ako nung yung mga Mhm. first bakit hindi kaya nagsasalita si Ma'am LV? Yung pala observation lang pala. Observe ito. Para Oo. may apply niya sa team niya din, ma-orient. Kasi itong ginagawa ko ito ngayon darating yung araw, maniwala man kayo sa akin o hindi, ikaw Ma'am Shasha, at saka si Ma'am Juliet, kayo naman yung magbibigay nito sa ibang tao. Opo. Yan. Opo, sir. Kasi ito yung magpapa-inspire ng kwento ninyo. Ganito kayo nagsimula. Ikukwento niyo yung totoo. Maging genuine tayo sa mga sinasabi at ginagawa natin na ito si BL Crisper na naglaan talaga ng time sa amin nung nagsimula kami. Na noon, kami yung tinuturuan at ngayon, nakakatuwa lang isipin na mas marami na kaming tinuturuan ngayon. Bahagi na kami na darating yung panahon na kayo yung mga tinuturuan namin ngayon, kayo naman yung magtuturo. Pasa-pasa. Yan. Opo. Di ba nakakatuwa? So yun, thank you po, Ma'am Melissa. Thank you po. Ma'am Juliet, baka meron ka pang gustong sabihin? Open ka ng cam, mag-picture-picture na tayo para makapagpahinga na rin po tayo kasi mag-alas 9 na yan. So yun, sa module 2 tayo na ito. Ma'am Juliet, tayo ba makapag-open ng cam? Baka may ginagawa. Sige, picture-picture na lang tayo. At least nandiyan naman yung pangalan ni Ma'am Juliet. So, ganito po KK post. Yan. 1, 2, 3. Uy, bakit may lumalabas? Wait lang ha. 1, 2, 3. Smile. Yan. So, 1, 2, 3. Smile. So, congratulations. Apply ka agad yung mga natutunan. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Melissa, Ma'am Shasha, Ma'am Thank you Juliet. po. Bye-bye po.